Ang maliit na asong demonyo na si Xiaoyu ay gusto lang magnakaw ng isang piraso ng karne ngayon. Pero nakakagat siya ng buto ng Diyos mula sa langit. Teka, bakit kumikinang ang butong ito? May-ari ang buto ng Diyos. Nasa unahan ang asong demonyo. Dakpin siya, hindi ko inaasahan na mas mabilis ang bibig ko kaysa sa utak ko. Nasa ibaba na ang ngipin. Ang kanyang maikling binti ay naglabas ng mga spark. Habang tumatakbo, lalo akong kinakabahan. Sumugod ako sa itim na tarangkahan ng bundok. Ano ang nakasulat sa tarangkahan? Pinagbabawal na lugar ng Sirius. Patay na, patay na. Nakamali ako ng pinuntahan. Tumigil ka, ibigay mo ang Divine Valley, at lalamunin ko ito. Kaninong higanteng alimango? Tumigil, kung naliligaw ka lang, umalis ka na. Aalis na ako. Hindi, may amoy ng soul seal ng Young Master sa kanya. Maligayang pagdating, Young Master, sa lambak. Young Master, iligtas mo ako. Naka-day off ba ang mga ilong ninyo ngayon? May oras pa ba ako para sabihin dumaan lang ako? Huwag kang mag-alala, Young Master. Protektahan niyo si Langgu. Huwag naman kayong masyadong seryoso. Natatakot ako sa seryosong usapan. Huwag naman kayong masyadong seryoso. Natatakot ako sa seryosong usapan. Dinala si Xiaoyu ng mga sundalong lobo sa bulwagan. Gusto niyang tumakas pero traidor ang buntot niya. Wagayway ito na parang bulaklak. Way ba, maaari bang magkaroon ka naman ng paninindigan? Batay sa mga turo ng ating ninuno, Young Master. Kailangan mo munang umalulong para kilalanin ang iyong pinagmulan. Ang pag-alulong. Ang lalamunan ko, hindi ito sumusunod sa akin. Sumusunod lang ito sa mga buto. Huwag kang mag-alala, Young Master. Babantayan namin ang pormasyon. Kayo ang magbantay sa pormasyon. Hirap na nga akong protektahan ang pagkain ko. Pakiusap, Young Master, magsimula na kayo. Awu, hindi pwede. Nababara, hindi tama ang tono. Young Master, ibaba ang hininga. Siguradong hudyat na iyan ng malakas na atungal. Kung ganoon, susubukan ko ang mahina lang. Ang awang na maikling tawa. Ito ang nawawalang maikling tawa mula sa mga sinaunang aklat ng Sirius. Sa isang salitang wang na lumabas sa aking bibig. Halos gumuho ang pananampalataya ng buong angkan ninyo. Ang batang Panginoon ay tunay na napakalalim. Ito ang sinaunang pamamaraan ng Sirius. Ang aklat na ipinasa ng inyong mga ninuno ay may nawawalang pahina, hindi ba? Nakita pa ng batang Panginoon ang nawawalang pahina. May nawawalang pahina ba ang librong ipinasa ng ating mga ninuno? Nakita pa ng batang Panginoon ang nawawalang pahina. Pagkatapos ng isang woof, natulala ang buong angkan. Mas lalong nataranta si Xiaoyu. Samantalahin ang kaguluhan para makalabas at makalanghap ng sariwang hangin. At pagkatapos, hindi na ako babalik. Mangyaring lumabas sa pangunahing pinto, batang Panginoon. Puno ng gwardya ang labas at loob ng pangunahing gate. Kung gayon, hindi ako dadaan. Pipigilan ko. Ang pinuno ay narito. Maligayang pagdating, pinuno. Sino ang nangahas na mag-ingay sa Ancestral Hall? Hindi ako nag-ingay. Nagpakita lang ako ng kaunting paggalang sa mahinang boses. Ang batang pinuno ay sumigaw kanina. Ang pinuno may amoy ng soul seal sa kanya. Lanan. Amoy ko. Ano ang naamoy mo? Naglinis ako ng mga kamay ko kanina. Kinusot ko pa ng mga talulot ng bulaklak. Naghugas ng kamay ang batang Panginoon bago pumasok. Tunay ngang magalang. Hindi, natatakot lang akong mahuli. Masyadong halata ang amoy ng pagkain. Mula ngayon, mananatili siya sa Wolf Valley. Sa utos ng pinuno ng angkan. Gaano katagal may pagkain ba? Gaano katagal may pagkain ba? Si Xiaoyu ay itinalaga bilang pansamantalang batang pinuno. Ang unang bagay ay isuot ang kapa ng batang pinuno ng angkan ng lobo. Batang pinuno, pakipasok ang iyong buntot sa kapa. Hindi ako ang masusunod. Wagayway siya kapag masaya. Wagayway din kapag natatakot. Wagayway pa rin kapag gutom. Ang bilis na ng pagwagayway ng buntot ng batang Panginoon. Baka sinusuri niya ang daloy ng lupa. Anong sinusuri? May manok na demonyo sa labas. Natatakot ako na ito ay isang pakiramdam ng krisis. Naramdaman ko ang banta bago pa man makapasok sa lambak. Ang talento ng batang Panginoon ay hindi mas mababa kaysa sa pinuno ng angkan. Matanda, kung patuloy mo akong pupurihin. Manghihina ang mga binti ko at hindi na ako makakalabas sa pintong ito. Ang batang Panginoon ay masyadong mapagpakumbaba. May nag-ulat na may halimaw na manok na sumisigaw sa labas ng lambak. Tapos na ang pinto, tapos na. Para sa akin ito. Ilabas niyo ang palay, kayong nasa loob. Inuaso, huli na ba para magpanggap na bato? Ilabas niyo ang asong magnanakaw ng libingan. Mga lobo lang ang nasa lambak ng lobo. Harangan ang bukana ng lambak gamit ang sinulid ng demonyo. Nagtago si Xiaoyu sa likod ng kapanik Xiao Shanjun. Isang tain na lang ang nakalabas. Huwag mong protektahan ang pinuno. Siya ay isang wanted na demonyong aso. Huwag mong idikit ang salitang wanted sa pangalan ko. Nakakatakot. Huwag mong idikit ang salitang wanted sa pangalan ko.
Nakakatakot. Parang babagsak ang mga tenga ko. May pagkakaiba ba? Ninanakaw niya ang banal na butil ng langit. Akala ko Chutoy yon. Iyon ay isang bagay na nakaimbak sa langit. Walang galang. Ang Chutoy ay pag-ari ng Wolf Valley. Walang karapatan ang mga tagalabas na makialam. Nagulat ang batang Panginoon. Matanda, pwede ko bang hiramin ang bibig mo habang buhay? Ang batang Panginoon ay isa lamang ligaw na aso. Ano naman kung may kapangyarihan siya? Hindi niya ako kinamuhian. Naglakas loob kang sumuway sa utos. Humakbang ka pa ng isa. At hindi siya ang makakalabas ng buhay sa lambak ng mga lobo. Ngayon ko lang naisip na ligtas din palang maging pandak. Jiaozi, umatras ka muna. Umiilaw siya sa loob ng tiyan. Lumabas na. Lumabas na. Akala ni Xiaoyu ay ligtas na siya. Kaya niyakap niya ang buto sa hating gabi para kumalma. Nakakatakot. Mas panatag ako kapag may laman ang bibig ko. Batang Panginoon, iyan ang banal na buto ng Ancestral Hall. Inaalayan na ng 300 taon. 300 taon. Kung ganoon, artifact na ang marka ng ngipin ko. Ituturing na nakapinsala, ang buto ng ninuno ay nanahimik ng 300 taon. Pagkagat ng Batang Panginoon, umiilaw na, baka may kakayahan ang laway ko na mag-activate nito. Batang Panginoon, umiilaw na ang libo-libong taon. Umiilaw ang buto. Hinaan niyo boses niyo, maliwanag na nga. Kapag mas maingay kayo, mas lalong liliwanag. Ang galing ng Batang Panginoon. Kung magagalit ang ninuno, pwede ba akong lumuhod ngayon? Ilang beses ba dapat? Goof! Pati ang ninuno tumatahol. Bigla akong nakaramdam ng pagiging malapit. Ang mga buto ng paa ay tumahol. Mas pinagkakatiwalaan ng buong angkan si Xiaoyu. Naisip lang ni Xiaoyu na baka aso rin ang ninuno na ito. Mas pinagkakatiwalaan ng buong angkan si Xiaoyu. Naisip lang ni Xiaoyu na baka aso rin ang ninuno na ito. Bukas ay pagsamba sa ninuno. Dapat hawakan ng Batang Panginoon ang host. Hindi ako pwedeng tumayo sa tabi ng altar. Ako pwede. Hindi pwedeng hawakan ng Batang Panginoon ang mga handog. Kung hindi pwedeng hawakan, bakit may inihaw na manok? Ang mga inihanda ay para makita ng mga ninuno. Sumunod ka na lang at huwag nang magtanong. Huwag mong hawakan ang pagkain. Pumayag ka na. Pangako ng ilong at ngipin. Yenan, patahimikin niyo siya. Batang Panginoon, mag-alay po kayo ng insenso. Batang Panginoon, ito ang insenso. Naamoy ko ang binti ng manok. Ang insensong ito ay mukhang manok. Matatalim ang mga mata. Ang kaluluwa ng Batang Panginoon ay nakikipag-usap na sa mga espiritu ng ninuno. Pumasok na ang Batang Panginoon. Hindi ako nakikipag-usap sa manok. Mga ninuno, magpapaalam lang ako saglit. Kakain muna ako ng manok bago tayo mag-usap. Tumalon siya sa mesa. Biglang umilaw ang isang sinaunang marka sa ilalim ng kanyang mga paa. Anong umiilaw? Hindi ko pa nga nakakagat ang manok. Kinagat ni Xiaoyu ang inihaw na manok at natapakan ang sentro ng aray. Agad na lumitaw ang anino ng lobo sa Ancestral Hall. Nakagat ni Xiaoyu ang inihaw na manok at natapakan ang sentro ng aray. Agad na lumitaw ang anino ng lobo sa Ancestral Hall. Sino ang gumising sa lobong langit? Nauna ang mga paa ko sa Ancestral Aray. Hindi ko akalain, gutom lang talaga ako. Mas mabilis kumilos ang paa ko kaysa sa utak ko. Tama, masyadong maikli ang pasensya niya kadalasan. Nagmamadali pa rin ngayon. Ang Batang Panginoon ay gumamit ng pagkain bilang sakripisyo para buhayin ang ancestral formation. Upang ang mga ninuno ay magpakita. Matanda, huwag mo na akong ipaliwanag. Habang ipinapaliwanag mo, lalo akong nanghihina. Hindi siya ang lalaki. Hindi siya ang lalaki. Ang pagkain ng ninuno ay hindi maaaring kainin ng basta-basta. Huwag kang magsalita sa harap ng maraming tao. Hayaan mo siyang matapos. Pero kinikilala lang niya. Maaaring manatili ang buto ng lobo. Maaari bang manatili ang pagkain? Maliwanag ang ninuno. Ang inihaw na manok, kinain ko lang ang karne. Iniwan ko ang balat para sayo. Lolo, mas masarap ka pa sa akin kumain. Nawala ang anino ng paa. Tinitigan ni Xiao Shanjun ang marka ng ngipin sa buto ng paa. At ang puwang sa lumang selyo. Tinitigan ni Xiao Shanjun ang marka ng ngipin sa buto ng paa. At ang puwang sa lumang selyo. Ang marka ng ngipin at ang puwang sa lumang selyo ay magkatugma. Ang ngipin ko ay magagamit pa bilang kasangkapan sa pagkilala ng mga relikya. Ang pagmuya ng buto ay nagiging selyo. Ang Batang Panginoon ay ipinanganak na may banal na pagkakaisa. Anong banal na pagkakaisa? Nangangati lang ang ngipin ko. Kahit ang pangangati ng ngipin ng Batang Panginoon ay ayon sa kalooban ng langit. Saan mo nakuha ang banal na buto na yon? Pinulot ko lang sa tabi ng daan. Hindi ko kinagat sa gilid ng daan. Bago ko kagatin, lumutang ito sa bibig ko. Iyon ay buto ng paa. Lanan. Sino ang humahabol sa'yo?
Si Jin Yaosi at isang grupo ng mga taong may dalang armas. Sinalubong nila ako. Naiintindihan ko. Kahit sino pa siya. Kapag pumasok siya sa Wolf Valley, problema na namin yon. Huwag kang matakot, young master. Ang dali ninyong mag-angkin ng kamag-anak. May isang bagay, hindi ako ang young master nyo. Buhayin muna natin ang sarili natin. Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Mabuhay muna tayo. Bahala na ang iba sa susunod. Kung ganoon, bahala na rin ang utang na binti ng manok sa susunod. Si Xiaoyu ang naging pansamantalang batang Panginoon. Tuwang-tuwa ang Wolf Valley. Ngunit nagkagulo ang lahi ng mga lobo sa Hilaga. Batang Panginoong Bayin. Nakabalik na ang batang Panginoon ng Wolf Valley. Sabi nila, ang maikli ang binti ay hindi marunong umalulong. At kinakain ang anumang buto na makita. Young master, ang tinutukoy mo ba ay ang tanga? Ang mga chismis ay pareho. May isa pa. Ang petsa ng kasal. Ako at ang isang tanga na kumakain ng buto. May kasunduan sa kasal. Ganito ang pagkakasulat nito. Nakasaad na sa araw ng pagbabalik ng batang Panginoon ng mga lobo. Magkakaisa ang dalawang angkan sa pamamagitan ng kasal. Dapat akong pumunta sa Wolf Ridge para bawiin ang kasunduan sa kasal. Samantala sa ngayon. Sa lambak ng mga lobo, habang hawak ni Xiaoyu ang kalahating kinakain niyang binti ng manok, ay sunod-sunod siyang bumahing ng 3 beses. Sino ang nagmumura sa akin? Ang mga tao sa Beijing. Nagbibigay din ba sila ng pagkain? Malapit na ang mga tao sa Beijing. Malapit na ang mga tao sa Beijing. Hindi pa alam ni Xiaoyu. Ang unang kaguluhan sa pagpapawalang bisa ng kasal ay nasa daan na. Hindi pa dumarating si Beijing. Nagmamadali na ang mga matatanda. Nagpasya akong sanayin si Xiaoyu bilang isang disenteng batang Panginoon. Unang aralin ng batang Panginoon. Tumakbo sa gabi. Kung tatakbo ka sa araw, nakakahiya. Hindi mo makita. Sino ang hindi makakita sa gabi? Ang buong angkan ay nakapila upang panoorin ang batang Panginoon na tumakbo. Kung gayon, magsisimula ako ng mabagal. Napakabagal. Oh. Bakit nakahiga ang batang Panginoon? Sabi ng mga binti niya, gusto niyang magpahinga. Hindi ko siya mapigilan. Ang galing ng pagkubli at pagtatago. Ang pagpapanggap na mahina para akitin ang kalaban. Ito ay isang sinaunang sining ng digmaan. Elder, hindi lang talaga ako makatakbo. Elder, hindi ko lang talaga kayang tumakbo. Young master, sapat na ang pagpapakumbaba. Kumain muna tayo. Pinuno, ang diskarte mo sa pagkain ang tunay na sining ng digmaan. Ikalawang aralin, pananakot ng lobo. Si Xiaoyu ay inutusang umisi at mumiti ng malamig. Ang tingin ay nakamamatay. Young master, kailangan mong maging matalim ang tingin. Yun, mabangis. Parang pinoprotektahan ang pagkain. Oh. Hinihiling ko sa batang Panginoon na takutin kami. Sige, ako na. Hey, gumalaw na. Gumagalaw ang tenga, ang cute. Parang may bumangga sa dibdib ko. Parang may tumama sa dibdib ko. Parang may hanging umihip sa puso ko. Isang uri ito ng mental na pananakot. Ang talunin ang kalaban ng hindi nakikipaglaban. Kayo talagang mga lobo, lahat na lang ginagawa ninyong taktika, ah. Huwag mo siyang purihin. Sineseryoso nila yan. Team leader, sa tingin mo rin ba ay hindi ako mukhang lobo? Hindi mukhang lobo. Pero kayang mabuhay, ikatlong aralin pag-atake. Ang poste ay nasa harap. Ang mangkok ng pagkain ay nasa gilid. Ang mga mata ni Xiaoyu ay nakapako na sa mangkok. Ang target ng batang Panginoon ay ang poste. Hindi naman makakagat ang poste, pero ang mangkok ay kaya. Naghihintay ang mangkok ng pagkain. Mali ang direksyon, young master. Mali ang direksyon, young master. Tama, ang mangkok ng pagkain ang direksyon ng buhay ko. Unang agawin ang pagkain ng kalaban. Pagkatapos ay wasakin ang kalaban. Ito ang unang hakbang sa pagputol ng supply ng pagkain. Napakatalino mo, young master. Ibalik mo sa kanya ang mangkok ng pagkain. Ang pinuno mismo ang nag-utos na ibalik ang mga tropeo. Ito ay pagkilala. Ang pinakamapanganib sa Wolf Valley ay ang bibig mo, matanda. Ang espiya ng Northern Territory ay nakapasok sa Wolf Valley. Nakita niya si Xiaoyu na umiikot habang hinahabol ang mangkok. Ito ang batang pinuno ng Heavenly Wolf.
Ano ang masama sa pag-ikot? Ako ang naglalakad sa mangkok at ang mangkok din ang naglalakad sa akin. Nagsasanay si Young Master ng foxtrot para habulin ang kalaban. Mas mahaba pa ang braso ko kaysa sa mga binti niya. Anong problema kung maikli ang binti? Mabilis naman ako. Bakit nakababa ng ganyan ang mga tenga niya? Ang ganda ng tindig. Nasa rurok na si Young Master. Hindi, kakaiba talaga si Young Master. Naiulat na malinis. Bakit nagmamadali ang batang Panginoon? Uminom muna ng tsaa bago umalis. Pinuno, naligaw ako habang dumadaan. Malayo ang daan mula sa northern borderland patungong Wolf Valley. Sa northern borderland, gumuhit ng aso. Ang bibig ay kalahati ng haba. Ito ang batang Panginoon ng Wolf Valley. Isang kriminal sa Heavenly God Valley. Ang isang aso ay karapat-dapat na magkaroon ng kasunduan sa kasal sa akin. Kailangan lang siyang ipakita ng Young Master Beijing sa publiko ang kanyang pagiging aso. Hayaan siyang mapahiya sa kanyang sarili. Kasabay nito, nakita ni Xiaoyu ang parehong larawan sa Wolf Valley. Kasabay nito, nakita ni Xiaoyu ang parehong larawan sa Wolf Valley. Sino ang gumuhit nito? Bakit ang haba ng bibig? Bakit ang laylay ng tainga? Pero Young Master, nakasulat dito na ito ay isang wanted poster. Kahit wanted pa yan, hindi pwede. Ayos lang kung masira ang reputasyon ko. Pero kung ganito ang itsura ng mukha ko, paano na ako haharap sa mga tao? Ibigay mo sa akin ang larawan. Kailangan mong hanapin ang artist na yon para sa akin, pinuno. Hindi ko hahayaang makilala mo ang mukhang ito. Kung sino man ang makakita sa larawang ito, tumakbo. Si Beiyin ay may wanted poster sa Beijing. Habang tinitingnan niya ito, lalo siyang nagagalit. Habang lalo siyang nagagalit, lalo niyang gustong kanselahin ang kasal ng personal. Ang kasunduan sa kasal ng pamilya lang sa Beijing ay nakatali sa isang impostor. Ang kasunduan sa kasal ay itinakda ng ating mga ninuno. Nang itakda ng mga ninuno ang kasunduan, hindi nila sinabing kailangan niyang magsalita. Si Wang ang pumilit sa kanya na ipakita ang kanyang anyong hayop. Malaman natin sa pagsusuri ng buto, kung mapatunayan, na isa nga siyang aso. Ang pagtatago ng isang lobo ay isang krimen laban sa langit na dapat panagutin. Ang wolf bone ay nagtago. Ang kriminal ay mananagot sa langit. Kabisaaduhin ang kasulatan ng pagpapawalang bisa ng kasal. Sa Wolf Valley, si Xiaoyu ay nagsasaulo ng mga formal na salita. Malayo ang pinanggalingan ng aming mahal na bisita. Tapos na ba ang hapunan? Hindi iyan ang linya. Ulitin mo, malayo ang pinanggalingan ng aming mahal na bisita. Pwede na ba tayong umalis? Pinipilit ng nakatatanda ang nakababata na magbigay galang. Nakaupo sa gilid si Xiao Shanjun at pinipigilan ang tawa. Mga kalahi mula sa hilaga. Pagbati mula sa lambak ng lobo. Mga kalahi mula sa hilaga. May karne sa buto ng lobo. Yung linang paggalang at kagandahang asal. Hindi naman nakakain ang pagiging magalang. Sige. Magalang. Ang kasunduan sa kasal ay itatakda. Pag-uusapan na lang ulit. Ang kasunduan sa kasal ay itatakda, hayaan mo akong. Umalis muna, ito ay taos puso. Pinuno, kung kanselahin ang kasal, hindi na ba kailangang magpakasal? Gusto mong makipaghiwalay? Hindi man lang ako isang lobo. Paano pa kaya ang pagpapakasal? Totoo rin ang linyang ito. Pero dito mo lang ito pwedeng sabihin. Beijing, bukas ay anihan na. Hindi makatulog si Xiaoyu sa buong gabi. Pabalik-balik siya sa pag-iisip at hindi ito tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasal. Magkakaroon ba ng binti ng manok sa hapag sa retirement banquet? Young Master, para lang insultuhin ka niyan. Insultuhin ako. Paano nila ako insultuhin? Magbabawas sila ng 2 putahe. Bukas, tumango ka lang. Huwag kang magsasalita, maliwanag. Ang bibig ay para sa pagkain lang. Huwag mo nang sabihin. Kung hiyain ka man niya sa harap ng marami. Wala akong naririnig. Kung papasok siya sa lungga ng mga lobo, ay makikinig ako ng kaunti. Kung papasok siya sa lungga ng mga lobo, ay makikinig ako ng kaunti. Kung gusto kanyang isama. Team leader, sa dami ng tanong mo. Nakangatog na ang mga tuhod ko. Ang Northland Wolf Clan ay nakilahok. Nakapilak na baluti at malamig ang mukha. Isang tingin lang. May gumagalaw sa likod ng poste. Ang kumakawag-kawag sa likod ng poste. Ay ang napanalunan nyo. May sariling isip ang buntot ng batang Panginoon. Hindi ko siya kilala. Naramdaman ng espiritual na buntot ng batang Panginoon ang masamang hangarin at nagbabala. Naramdaman ang masamang hangarin. Sa tingin ko, masyado kang kinakabahan para itago. Sino ka? Bakit parang mayelo ang boses mo? Beijing ng Northern Realm.
Ang kasal na yan sa'yo. Ang kabilang panig ng kasunduan sa kasal, ang kabilang panig. Naparito ka para maghiganti. Naparito ako para suriin ang buto. Pagkatapos suriin, kanselahin ang kasal. Hindi ikaw lang ang magdedesisyon kung kakanselahin ang kasal o hindi. Kung gayon, hayaan siyang patunayan ang kanyang sarili. May pagkain ba bago patunayan ang sarili? Magsisimula na ang piging ng pagkansela ng kasal. Ibinalibag ni Bayin ang wanted poster. Ikaw yan sa larawan, di ba? Hindi ganyan kahaba ang bibig ko. Hindi ganyan kalambot ang tenga ko. Hindi rin ganyan kagulo ang buhok ko. Hindi ko tinatanong kung kamukha mo. Anong tinatanong mo? Kung nagpapanggap ka. Hindi ka lobo. Ang bastos, maikli ang mga binti mo at magulo ang balahibo. Ang tunog mo ay aw-aw. Ang batang pinuno ng Wolf Valley. Ano kung maikli ang mga binti ko? Pwede bang hinaan mo ang boses mo? Aso na may magulong balahibo at maikling binti. Baijin, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Baijin, mag-ingat sa iyong sinasabi. Huwag mo akong pigilan, pinuno. Kakagatin ko siya hanggang mamatay. Tahimik ang buong tindahan. Siksiyaw yan, nakatayo ang mga tainga. Nakatayo ang balahibo niya pero hindi siya umiwas. Paano mo nasabing maikli ang mga binti mo? Hindi ko kayang aminin na may halo akong lahi. Totoong maikli ang mga binti ko. Inaamin kong mukha akong mongrel. Aling mata mo ang nakakita na mongrel ako? Ang tigas pa rin ng ulo mo. Ikaw ang mongrel. Mongrel ang buhok mo, mongrel din ang kapa mo. Mongrel ka mula ulo hanggang paa. Ang tapang, mahusay ang pagkakamura mo, young master. Pang-insulto ang ginamit na sandata. Ang paggulo sa hanay ng kalaban at paghamon sa batang Panginoon ay paraan lang para guluhin ang isip. Kahit gaano pa kalakas ang sigaw mo, hindi nito mababago ang iyong dugo. Kung gayon, patunayan natin bukas. Mas malakas pa sa atungan ng lobo. Noong huling umungal ka, may nawala sa batang Panginoon. Pagkatapos ng atungal mo ngayon, kailangan na ba nating magdagdag ng panibagong batas ng angkan? Pagkatapos ng atungal mo ngayon, kailangan na ba nating magdagdag ng panibagong batas ng angkan? Napatawa ng malakas si Beijing. Ang mga alikabok mula sa kisam ng bulwagan ay bumagsak. Napadaighal si Xiaoyu dahil sa pagyanig. Ikaw naman, Siya ang nangahas, no? Hindi naman ako ang gustong gumawa niyan, no? Huwag niyo akong titigan. Kapag tinitigan niyo ako, mas lalo akong gagawa. Naghihintay ako sa alulong ng lobo. Tapos ito ang ipaparinig mo sa akin. Nagre-resonate ang mga buto sa paa. Ang sinok ni Xiaozi ang nagpagalaw sa mga buto. Nagkataon lang, subukan mong suminok ulit. Hik! Ang kasunduang ito ng matandang iyon. Hindi ko kikilalanin, ako si Beijing. Bumalik kayo at sabihin sa inyong amo. Hindi ko kailangan ng ganyan, ako ang batang Panginoon ng Wolf Valley. Bumalik kayo at sabihin sa inyong amo. Hindi ko kailangan ng ganyan, ako ang batang Panginoon ng Wolf Valley. Hindi matanggap ni Beijing. Gusto na naman niyang makipagkarera. Pagkasibad ni Xiaoyu. Isang siopaw ang gumulong mula sa altar. Agad siyang umikot. Baliktad ang direksyon. Nauna ang tinapay. Kung hindi ko siya susundan, wala nang tinapay. Naku. Anong naku? Laso ng tinapay. Bunggo siya sa tagasunod. Ipinagpag niya ang nakalalasong pulbos mula sa kanyang mangga sa buong bulwagan. Umatras kayo. Ang hapunan ng kasal, nakakasulasok. Nagdadala ba kayo ng pampalasa sa Beijing para sa kanin? Sino ang nag-utos sa iyong dalhin yan? Hindi ako, siya ang bumangga sa akin, kaya ito natapon. Isisi mo pa sa siopaw na dala ko. Hanapin mo ang siopaw. Ginamit ng batang Panginoon ang pagkain bilang pain, upang ilabas ang masamang pakana, at pawiin ang panganib ng hindi namamalayan. Nagkataon lang ang lahat ng ginawa niya. Nang lumabas ang lason, namutla ang mukha ni Beijing. Pero lumapit si Xiaoyu sa kanyang manggas. Ang ilong mo parang nagbubuklat ng listahan. Ano bang inaamoy mo? Amoy kalawang, lumang papel, malamig na insenso, at laman ng demonyong manok. Ano bang pinagsasasabi mo? At may kaunting masamang balak. Batang Panginoon ng Beijing, huwag kang makinig sa mga kalokohan ng asong demonyong yan. Mas matapang ang amoy mo, gaano ba karaming gamit ang itinago mo sa manggas mo? Walang galang, isang hamak na asong demonyo, naglakas loob kang litisin ako. Ano ang tawag mo sa kanya? Dakpin niyo siya. Ba yan, may nauna kang kasunduan sa aking Panginoon, di ba? May lihim pa kayong transaksyon.
Sinamantala ng mga espiya ang kaguluhan para tumakas. Isang anino lang ang nakita ni Xiaoyu na dumaan. Takbo, dalhin mo ang aking meatbone at tumakbo. Lelad, Wukong. Ibalik mo ang siopaw ko. Bitawan mo nga, anong siopaw? Ang hawak ko ay isang token. Nasabi mo ang totoo. Lihim na utos mula sa Demon Suppression Bureau. May tauhan ang Demon Suppression Bureau sa mga kasama natin sa Hilaga. Kaya pala amoy panis na tapa ang katawan mo. Umalis ka, isang pugante, naglakas loob ka pa. Hindi mo masasabing pugante siya base lang sa gusto mo. Ginagamit mo ako. Batang Panginoon ng Bayin, mula nang tanggapin mo ang tsa. Kasama na kita sa isang bangka. Sa gitna ng pagpupumiglas, nagkalat ang mga warrant of arrest mula sa kanyang manggas. Ang mga pangit na drawing ni Xiaoyu ay nakakalat sa bawat siwang ng sahig ng bulwagan. Batang Panginoon, ang drawing na ito, at ito lahat yan ay ikaw. Ang una, hindi kamukha. Ang pangalawa, hindi masyadong kamukha. Ang pangatlo, lalong hindi. Ang Jiaozi ay may planong hulihin siya, totoo yan. Pero ang paghuli ay hindi nangangahulugang may sala. Elder, yan ang linyang gusto kong marinig. Pero hindi siya nagsabi ng totoo simula pa lang. Sinabi ko na noong unang araw pa lang na hindi ako yon. Ang mga elder nyo lang ang hindi naniwala. Masyado kang mapagkumbaba, young master. Tignan nyo, sa tuwing nagsasabi ako ng totoo, binibigyan lang ako ng mga elder ng parangal. Itago nyo ang portrait. Iwanan nyo na lang sa Wolf Valley. Paano ang kasunduan? Pinilit ni Beijing. Nakanselahin ang kasunduan. Natatakot ang mga matatanda na mag-away ang dalawang angkan. Masyadong mababa ang presyon sa tindahan, kaya napahiga si Xiaoyu. Hindi siya lobo. Walang dahilan para ipagpatuloy ang kasunduan. Kung sisirain ng pinuno ng angkan ng Northern Realm ang alyansa, itatag ang Wolf Valley. Putulin ang alyansa sa Hilaga. Itatag ang Wolf Valley. Paano kung umalis na lang ako? Huwag kayong mag-away dahil sa akin. Huwag kang aalis, young master. Kapag umalis ka, sino na ang makikipag-agawan sa akin ng hita ng manok? Xiaoyu, gusto mo bang umalis? Gusto kong mabuhay. Kung ganoon, manatili ka. Sisirain mo ang alyansa ng dalawang angkan para lang sa isang asong napulot mo. Kung ang kapalit ng alyansa ay ang pagiging madamdamin, hindi na bale kung hindi na ito ituloy. Pinuno, dahil sa sinabi mo, parang hindi ko na mapigilan ang luha ko. Pagkatapos mong umiyak, may iniwan akong binti ng manok para sayo. Inilabas ni Xiaoyu ang butong matagal niyang itinago. Ibalik sa altar. Bago ka umalis, ibalik mo muna ang kinagat mo. Hindi ba pwedeng huwag na lang umalis ang Batang Panginoon? Huwag mo na akong tawaging Batang Panginoon. Ilang buwan ka nang nagkakamali. Huwag mo na akong tawaging Batang Panginoon. Ilang buwan ka nang nagkakamali. Pero binigyan mo ako ng drumstick. Masyadong matigas ang buto. Hindi ko makagat. Ibinigay ko na lang sayo. Tinuruan mo pa akong magpaawa sa mga elder. Kung kumalat ito, paano pa ako? Makikihalubilo sa Wolf Valley, kapag umalis ka, wala na akong guro. Matuto ka naman ng mabuti. Ang mga pamamaraan ko ay pawang masama. Aalis ka talaga. Hindi aalis para araw-araw mo akong murahin na pandak. Ngayon, hindi kita mumurahin. Si Xiaoyu ay napagitnaan. Napaatras siya. Sumabit ang kanyang kapa sa puting espadang demonyo. Skala, lumabas ang mga tenga ng aso. Young master, lumabas ang mga tenga mo. Hindi sa mata mo lumabas. Walang pasok ngayong araw. Tenga nga ng aso. Tenga nga ng aso. Wala ka talagang masabing maganda. Hindi maitatago ang ganitong bagay. Makikita rin ang buong angkan. Kung makita, di makita. Aalis na lang ako. Hindi nyo na kailangan akong paalisin. Huwag mong sabihin ang salitang iyon. Kung gayon, papalitan ko ng ibang salita. Ako na mismo ang gugulong na parang bola. At aalis ng maayos. Hindi mo kailangang magpaligoy-ligoy o lumabas. Pinuno, kailan ka pa nakatayo riyan? Mula nang ibalik mo ang mga buto sa hapag-alay. Isa-isang inilapag ni Beijing ang mga warrant sa pampang. Larawan ng may tain ng aso, ang kasangkapang pangkasal. At ang huli, ang utos sa pagsusuri ng buto mula sa kagawaran ng mga halimaw. Hindi siya lobo. Pinuno, nayanig na ang pagkakakilanlan ng Batang Panginoon. Kailangang magpaliwanag sa buong angkan. Sa akin nyo na lang ipaliwanag. Ako ang nalinlang sa inyo. Sa akin nyo na lang ipaliwanag. Ako ang nalinlang sa inyo.
Ang batang Panginoon ay nagsinungaling, isa siyang aso, ako yon, ako. Ano naman kung aso? Ngayong araw, kinikilala ng lambak ng lobo ang isang aso bilang batang Panginoon. Bukas, pagtatawanan kayo ng tatlong kaharian. Dahil sa inyong pagiging bulat. Hayaan mo silang tumawa. Pinuno, hindi talaga ako lobo. Mula simula, hindi ako. Alam ko na mula pa sa unang pagwagayway mo ng buntot. Alam na ng pinuno noon pa. Tinatanggap na ng buong angkan na ang batang pinuno ay isang aso. Nakapamiwang na ang matanda. Papatunayan niyang ang aso ay kayang maging parang lobo. Simula ngayong araw, mag-aaral ang batang Panginoon ng ugaling lobo. Kapag natapos na ang pag-aaral, magiging lobo na ba ang aso? Kahit papaano, magmumukha na siyang lobo. Kung ganoon, mas mabigat pa pala ang trabaho mo kaysa sa akin. Unang aralin, huwag kang tatalon-talon sa paglakad. Huwag kang tumalon na parang may spring. Sadyang maliksi lang. Hindi ito tungkol sa ugali. Ang batang master ay tumatalon ng may ritmo. Huwag kang mang-istorbo. Matututo siya, huwag kang maging masungit. Huwag kang makialam, pinuno. Hindi ako natatakot sa kanya. Bakit nanginginig ang mga kamay mo? Sinabi ni Beijing na, tuturuan kanya ng pananakot ng lobo. Sa totoo lang, ayaw lang niyang mapahiya ka sa harap ng mga kaaway. Ibaba mo ang sulok ng iyong bibig. Ang malamig na tingin ay hindi nanginginig sa lamig. Ito ay lamig na nakakatakot. Ganyan, young master. Ang ekspresyon mo ay parang nagtatanong kung mayroon pa bang drumstick. Ako, ang ekspresyon mo ay parang nagtatanong kung mayroon pa bang drumstick. Ulitin mo, ibaba mo pa ang sulok ng iyong bibig, ganyan, young master. Mayroon akong jerky dito. Nandito ba kayo para magsanay o para pakainin? Pag-atake sa pamamagitan ng alyansa. Sumuko ng walang laban. Ang pananakot ng kalabang young master ay nasa kategorya ng espiritual. Elder, huwag mo muna akong purihin. Nagpipilit pa ang mukha ko. May search warrant ang Baoguko Organic 14 na. Paghintayin mo sila. Magdamag na gumawa ang elder ng isang peres ng bota na parang stilts. Papatayuin ang maliit na asno sa loob nito. Kahit papaano, magmumukhang binti ng lobo. Isuot mo ang botang ito. Nasa loob na ng bota ko ang kalahati ng buhay ko. Maikli ang binti kaya kailangang bumawi sa gamit para makalakad. Yenan, bakit? Masama bang maging pandak? Proud ako sa pagiging pandak ko. Wolf Valley, makinig. Utos na hanapin at hulihin ang Daobon. Ang mga asong demonyo, inutusang hanapin at hulihin ang Daobon. Nandito na ang mga asong demonyo. Nandito na. Ayaw sumunod ng bota. Sa sandaling bumagsak siya. Isang palaso ang tumama sa pinto, malapit sa kanyang tainga. Sino ang nagpakawala ng palaso? Hindi kami. Umiwas si young master sa hangin. Ito ay isang bitag para sa kaaway. Hindi na ito palabas lang. May sariling isip ang bota niya. Suriin ang shaft ng pana. May pangalawang pana na lumipad mula sa dilim. Nakaharang na si Beijing sa harap ni Xiaoyu. Nakabaon ang isang bahagi ng pana sa braso niya. Ikaw, kailan ka pa nakapunta rito? Masyado kang pandak, nakaharang ka sa paningin ko. Ang sinalag mo ba ay ang espada o ako? Tumahimik ka, may problema sa espada. Gasgas lang sa balat. Gasgas lang, amoy na ang lason sa balat mo. Young master, amuyin mo agad para malaman ang pinagmulan ng lason. Amoy ng panis na hita ng manok lang ang alam ko. Hindi ito panis. Susubukan ko kung kaya mong maamoy ito. Malamig na halimuyak, kalawang, lumang papel. Parehong-pareho ng amoy sa wanted poster. Iisang tao ang gumawa. Ang braso ni Dubaian ay nakabalot pa rin sa benda. Nagpasya si Xiaoyu na ipaghiganti ang pagtawag niya sa kanyang maikli ang binti. Ibuhos ni Fang ang isang buong mangkok ng sili sa kanyang sabaw. Sabi niya maikli ako, sabi niya tumatalon ako. Sabi niya parang tumatalon ako sa spring. Ngayon, ikaw naman ang bibigyan ko ng leksyon. Hindi pa magaling ang sugat ni Young Master. Hindi ba masyadong malumanay ito? Sa tingin ko rin. Ano ang inilagay mo sa sabaw? Pag-aalala. Maanghang ang pag-aalala. Ang pag-aalala sa Beijing ay mayelo. Mainit ang sabaw na gawa ng ating langgu, mainit ang sabaw na gawa ng ating langgu. Sino ang nagsabing hindi ko kayang ubusin? Naubos niya ito. Dumadaloy ang mga luha sa kanyang malamig na mukha.
Walang anumang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Oh, Baiji, umiiyak ka. Nagbago na pala ng taktika ang Feng Dajiaosi. Nagpadala pa ng isang asong demonyong taga-subaybay. Sabi nila, kapareho ng propesyon. Amoy pa lang, alam na. Hindi na kailangang magsalita. Sa isang amoy ko lang, alam ko na agad. Pwede bang magpaalam ka muna bago ka mang-amoy? Hindi pa ako handang maamoy. Ang tapang ng amoy ng asong demonyo. Sinasabi mo bang matapang ang amoy ko? Hindi ka rin ba aso? Ako ay isang aso ng gobyerno na nakarehistro sa Demon Slayer Division. Iba ako sa'yo. Ang galing mo naman dahil may trabaho ka. Ako ay self-employed. Huwag na kayong mag-away. Patayuin mo siya ng maayos at amuyin mo. May amoy pa rin si Kamiya sa kanya. Iyon ang Chutoy na inunguya ko. Kamiya ang pangalan niyo. Hindi lang si Kamiya. May amoy din ang lumang selyo ni Xiaoshan. Sigurado ka bang umikot-ikot si Axiu at inamoy? Habang umaamoy, bumabagal. Ang buntot ay mula sa nakataas, naging nakasiksik. Sa huli, lumambot ang tuhod. Hoy, anong ginagawa mo? Wala akong buto para sa'yo. Lanan. Ang iyong lingkod na si Axiu ay bumabati sa'yo, mahal na guro Kamiya. Mahal na guro Kamiya. Ang bigat ng titulong iyan. Pakiramdam ko ay dapat na akong magkaroon ng balbas. Ang buto sa kanyang katawan ay hindi buto ng paghihimagsik. Ito ang lumang buto ni Xiaoshan. Yung inaalay sa templo ng mga ninuno. Sino ang nagsabi sa inyo, ipinagbili ng gobernador? Na kung maililigtas ang guru, kailangan ang utos ng ninuno. At dapat siyang ibalik. Ibalik para saan naman ang pagbabalik sa kanya? Gagawing sabaw o ilalagay sa alak? Para saan naman ang pagbabalik sa kanya? Gagawing sabaw o ilalagay sa alak? Hindi ko po alam. Kung ganoon, manatili ka sa lambak ng lobo at mag-isip ng mabuti. Lumuhod si Ashu. Uminit ang ulo ng matanda. Hindi dapat mangmang ang batang Panginoon ng lambak ng Diyos. Nagbukas ng klase sa gitna ng gabi. Kabanata 1, mga batas ng lambak ng lobo. Ang unang batas ba ay tungkol sa pagkain? Unang tuntunin, protektahan ang mahina, huwag apihin ang maliit. Hindi na kailangan ituro iyan. Ako mismo ay mahina at maliit. Ikalawang tuntunin, ang mga kasapi ay hindi tatanungin ang kanilang pinagmulan. Lahat ay pamilya. Tinanggap ko ito. Ikatlong tuntunin, ang batang Panginoon ay hindi dapat matulog sa klase. Tulog na ang batang Panginoon. Hindi lang siya natulog. Yayakap pa siya sa alituntunin ng angkan habang naggangalit ang ngipin. Hayaan niyo siyang matulog. Hindi niya kailangang sundin ang unang alituntunin ng angkan. Hayaan niyo siyang matulog, hindi niya kailangang sundin ang unang alituntunin ng angkan. Oras na ng kainan sa lambak ng mga lobo. Malinaw na ang utos ni Jiaosi. Walang maghahalughog sa lambak, walang magpapadala ng aso. May mga tuyong karne na nakalinya sa bunganga ng lambak. Umihip ang hangin sa lambak. Ito ay bitad. Anong lasa? Lanan. Huwag kang pupunta, amoy lang. Babalik agad ako pagkatapos. Pangako, batang Panginoon. 3 hakbang na ang layo ng paa mo nung nanumpa ka. Talaga ngang matakaw na asong demonyo. Nahuli sa pain. Sinong nahuli, kinakatawan ko ang Wolf Valley. Para suriin kung pasado ba ang inyong beef jerky. Hulihin na. Biglang may bumagsak na malaking lambat mula sa langit. Ano to, hindi ba't walang bibig ang nasa wanted poster? Aray. Sinabi ko nang huwag kang pumunta. Sinabi ko nang huwag kang pumunta. Nakabitin ang lambat. Walang batang Panginoon sa loob. Isang corgi lang na nakataas ang balahibo at tumatakbo sa 4 na maikling binti. Dumating ang buong angkan. Tahimik ang lahat. Iyan ang batang Panginoon. Lanan. Ang batang Panginoon ay isang corgi. Maaari akong magpaliwanag. Pero pagkatapos kong magpaliwanag, corgi pa rin ako. Pinuno, hindi talaga siya lobo. Ako ay niloko mula simula hanggang katapusan. Ako ay isang pinaghahanap na kriminal. Nandito para makikain. Alam ko. Alam mo, kung gayon, bakit ka pa rin pumunta sa Wolf Valley? Ang ikalawang tuntunin ng angkan, kapag pumasok sa lambak, hindi na tatanungin ang pinagmulan. Lahat ay pamilya. Siya ay isang pinaghahanap na kriminal. Ng Jiaosi. Sino ang mga ngahas na protektahan siya? Kapag pumasok siya sa Wolf Valley, isa na siyang taga Wolf Valley. Pinuno. Pinuno, si Xiaoyu ay kinuha mula sa lambat. Nakaupo sa sulok ng bulwagan. Hawak ang ilang piraso ng pinatuyong karne na nakuha niya mula sa lambat. Ito para sa'yo. Aalis na ako. Hindi ko na kayo pahihirapan. Sino bang nagsabing walang nagpapahirap sa'yo?
Pero ang manloloko, kusang umaalis, iyan ang patakaran sa mundo ng mga manloloko. Patakaran, sa'yo may patakaran ka ba? Maikli ang binti, magulo ang balahibo. Nakatupi ang tenga at humihikab pa. Kumain ka na ba? Ha? Maupo ka kung hindi ka pa kumakain. Pero isa akong manloloko. At hindi ka pa magaling magsinungaling. Alam na ng buong angkan na si Young Master ay isang peke. Hindi nakatulog ang mga elder kagabi. Puno na ng sulat ang mga bakanteng pahina ng talaangkanan. Sabi sa mga sinaunang kasulatan na nabasa ko, ang ginawa ng Young Master ay asal hayop at walang utang na loob. Elder, ang puso ko rin ay parang aso. Hindi ako makalakad kapag nakakita ako ng pinatuyong karne. Elder, ang puso ko rin ay parang aso. Hindi ako makalakad kapag nakakita ako ng pinatuyong karne. Manahimik ka, buong gabi akong nagpapaliwanag. Hindi ko alam kung may puso siya ng lobo. Pero may konsensya siya. Pinupuri mo ba ako kanina? Naging mahinhin lang ako sa pagkakasabi. Kung ganoon, magiging Young Master pa rin ba siya? Tungkol naman sa kasunduan sa kasal. Hindi pwede, huwag kang assuming. Hindi pa tapos ang proseso ng pagpapawalang bisa ng kasal. Ikaw pa rin ang fiancé ko hanggang ngayon. Nagmadaling gumawa ang Wolf Valley ng bagong kasuotan para sa Young Master. Ang kapa ay tinahi ayon sa sukat ng corgi. Ang mga bota ay ginawa ayon sa sukat ng 4 na maikling binti. Ang kapa ng batang Panginoon ay kulang ng 1 pulgada ang haba. Subukan niyo po kung kasya. Sa wakas, mayroon na ring mas maikli sa mga binti ko. Ayos na rin ang mga bota. 4 lahat ang bilang. Magkakaiba ang sukat ng mga ito. Mas maliit ng kalahating sukat ang sa harap kaysa sa likod. Magkakaiba ang sukat. Ang harap ay kalahating sukat na mas maliit kaysa sa likod. Ito ay bota ng labanan. Mukha itong mangkok na ginagamit ko sa pagkain. Huwag kang madulas sa bato kapag suot mo yan. Bakit mas kinakabahan ka pa sa paa ko kaysa sa akin nitong mga nakaraang araw? Natatakot ako na kapag nadapa ka, ako na naman ang sisihin mo. Noong huli kang nadapa, nagkaroon ka ng pasa. Ano na naman ang mahuhulog ngayon? Ay translate mo. Nagmamalasakit ka sa akin. Mali ang translation. Bagay sa akin, sabi ng team leader ay maganda. Ibig sabihin, maganda nga talaga. Pagkakayagpag ng kapa. Nasa likod na agad ni Xiaoyu si Beijing. Iniabot ang kamay para kumuha ng ilang supot. Bakit mo itinali ng pabaligtad? Pagluwag ng buhol. Sumayad ang kapa sa sahig. Hayaan mong sumayad, makapal naman ang balahibo ko. May makapal na himulmol sa ilalim ng buntot ko. Hayaan mong sumayad, makapal naman ang balahibo ko. May makapal na himulmol sa ilalim ng buntot ko. Ang kapa ng batang Panginoon ay nakaladlad sa sahig. Ibalita sa Beijing. Ano ng problema kung ibabalita sa Beijing? Natatakot kang ipahiya ko ang mga lobo. Natatakot akong ipahiya mo ako. Ikaw. Anong kinalaman ng mukha mo sa akin? Hindi naman ako nakasuot sa mukha mo. Hindi pa tapos ang pagpapawalang bisa ng kasunduan sa kasal. O, di ituloy mo na. Hindi ba't matagal nang handa ang sulat ng pagpapawalang bisa? Hindi pa nagmamadali ngayon. Ang mga salita mo ay mas paikot-ikot pa sa buntot ng corgi. Ang demonyong manok ay nakaharang sa pintuan ng tindahan, nakaturo sa homepage. Ang maliit na langis ay hindi mapigilan ang pagtawa. Isang corgi na kasing taas ng upuan ang nakaupo sa pangunahing upuan ng lambak ng lobo. Siya ang batang pinuno ng Wolf Valley. Upo. Ang upuan na ito, pinuno, ay abot sa dibdib ko. Hindi ko maabot. Hindi ko maabot. Tumayo ka. Gusto mong apakan ko ang paa mo. Hindi mo ba ako laging sinisisi sa maikli kong binti? Huli na para magreklamo ngayon. Ang kabaliwan. Ang isang aso ang namumuno sa Wolf Valley. Ikaw ang baliw. Ang inyong wanted poster ay mas baliw pa sa aking tunay na anyo. Xiaoyu. Umupo ka ng maayos. Kung sino man ang muling magbanggit ng asong demonyo, titignan ko siya mula sa aking upuan. Naglabas si Jiao Chen ng ginintuang token. Mula sa kabilang dulo ng bulwagan. 2 beses na umungol si Xiaoyu. Nangunot ang kanyang mukha. Teka, kakaiba ang amoy ng token na yan. Nakangahas ka bang magtanong, asong demonyo? Kung peke ang token ng langit, matatakot itong amuyin. Kung totoo, hayaan mo akong amuyin. May naamoy ka ba? Bago ang tinta, luma ang bakal. Bago ang tinta, luma ang bakal. Bagong tinta, lumang bakal. At may maasim na amoy. Maasim. Kapag kinakabahan ng isang tao, pinagpapawisan ang kanyang palad. Ang pawis ay dumidikit sa token.
Ibigay mo. Sino ang mga ngahas humawak sa token ng langit? Dahil sa kaba niya, doble ang asim ng amoy kaysa kanina. Nahati ang token ng may tunog na crack. Mula sa loob, lumabas ang isang selyo na may nakaukit na chicken waist silk. Dahan-dahan ka sa pagtakbo. Hindi ko pa natatapos amuyin. Hindi pa tuyo ang tinta sa talaang kanan. Nag-aayos silang gunang sertipiko para kay Xiaoyu. Sa gitna ng bulwagan ay may nakahanay na mga plakang kahoy. Nakaukit ang Batang Panginoong Langgu at Batang Panginoong Xiaoyu. Ang mga lobo sa lambak ng lobo ay kagat ang plaka habang pumapasok sa bulwagan. Bakit mo kinakagat ang buto? Hindi ba pwedeng butasin? Nahugasan ko na ang aking mga kamay. Maganda kapag kinakagat. Para kang may buwan sa bibig. Maganda kapag kinakagat. Para kang may buwan sa bibig. Sige, sige, maging marilag ka lang. Ang mga salita ay nakaharap sa loob. Binaligtad mo, binaligtad mo. Tumingin ako sa ibaba. Mukhang tama naman. Mabuhay ang Batang Panginoon. Ang pagpasok ng binaligtad na pleke sa bulwagan ay sumisimbolo sa pagbaligtad ng kapalaran. Ang Batang Panginoon ay mula sa daanan. Ang Batang Panginoon ang nasa larawan. Matanda, iniligtas mo na naman ang buhay ko sa pamamagitan ng iyong interpretasyon. Huwag mong kagatin, iyan ay agarwood. Huli na, mas malambot ang kahoy na ito kaysa buto. Naharang ni Bai ang isang lihim na liham mula kay Jiao. Pagkatapos basahin, mas malamig ang kanyang mukha kaysa sa niebe sa Beijing. 8 salita sa liham, ang demonyong aso ay maaaring palayain. Ang Divine Valley ay tiyak na kukunin. Ang gusto nila ay hindi. Ang paghimay sa iyong mga buto. Anong paghimay ng buto? Kaninong buto? Sa akin, sayo. Gaano ba karaming laman ang mayroon ako? Pagkatapos himayin, mas marami pa ang buto kaysa sa laman. Hindi ba sila lugi niyan? Gaano karaming karne ang mayroon ako? Mas marami pa ang buto kaysa karne. Hindi ba sila nalulugi? Huwag kang magbiro, hindi ako nagbibiro. Natatakot talaga ako. Ang Divine Valley ay isang lumang kaso. Noong panahong iyon, nawalan ang langit ng isang lumang buto ng Howling Heaven. Kaya, ang Chutoy ng inunguya ko ay isang pagkakamali ng langit. Hindi mo ninakaw. Nagkamali lang sila ng taong pinuntahan. Kaya simula ngayon, huwag kang aalis sa paningin ko. Kapag ganyan kayo, mas gusto kong magtago. Hindi ako takot, masyado lang kayong nag-aalala. Namamatay ang ilaw sa bulwagan. Narinig ni Xiaoyu ang mga sundalo ni Xunyelan. Binulungan niya, babalik si Jiao si bukas. Dugo ang dadanak sa lambak. Si Xiaoyu ay nakakubli sa kumot. Nakatayo ang mga tenga hanggang sa sumakit. Hating gabi, bitbit niya ang mangkok ng pagkain at lumabas sa likod pintuan. Kung aalis ako, magiging maayos na ang lahat, tama. Hindi niya nailagay ng maayos ang mangkok ng pagkain. Kumalog ito at gumulong palabas. Leve, huwag ka ring maingay. Alam kong ayaw mong umalis. Pero mahirap makahanap ng lugar na maraming buto. Saan ka pupunta, Batang Panginoon? Bibili ako ng almusal para sa lahat. Bibili ako ng almusal para sa lahat. Bibili ng almusal na may dalang bag at mangkok. At bumili ng medyo malayo. Gusto mo na namang mag-isa. Hindi ko kayang pasanin. Pero kaya kong lumayo. Para hindi kayo madamay. Paglingon ni Zuzhang. Bakit? Bakit gising kayong lahat? Lumingon si Xiaoyu. Nakita niya ang buong angkan na nakatayo sa labas ng pinto. Hindi para pigilan siya. Para hintayin siya. Hindi ako lobo. Kung mananatili ako rito, madadamay lang si Jiaozi. Huwag mo akong ipagsapalaran. Hinasyan mo ako ng hita ng manok. Pamilya na kita. Ikalawang batas ng angkan. Hindi tinatanong ang pinagmulan ng kapwa. Pamilya tayong lahat. Ikaw mismo ang umamin yan. Kapag umalis ka, sino na ang makikipaghiwalay sa akin, Danny? Ang pangit pakinggan ng dahilan mo. Pero bagay na bagay sa'yo. Xiaoyu, umuwi ka na. Xiaoyu, umuwi ka na. May uwian pa ba ako? Ang Wolf Valley ay. Pero madadamay ko kayo. Hindi para iwasan ang pamilya. Sige, uwi na ako para kumain. Pulutin mo ang mangkok. Isang utos mula kay Xiao Shanjun. Bumaba si Xiaoyu sa bundok papunta sa pamilihan ng mga demonyo. Sabi ni Beijing, nakakahiya. Nasa bukana na tayo ng lambak. Hindi ba pwedeng huwag na lang pumunta sa Demon Market? Kaya ko namang magsanay kahit nasa bahay lang. Magsanay ng ngipin, ng ilong, at ng kadaldalan. Matuto kang bumasa ng kalooban ng tao. Halo-halo ang mga nilalang sa Demon Market, bagay na bagay sa'yo. Nag-e-escort ka ba o nagbabantay ng bilanggo? Para kang bantay bilangguan kung tumayo riyan. Depende sa ipapakita mo. Kung magaling ka, ihahatid ka. Kung hindi, pagbalik ni Young Master, dalhan mo ako ng candy. Pumili ka muna para sa sarili mo. Ang matitira sa'yo. Pumili ka muna para sa sarili mo.
Ang matitira sa'yo. Huwag kang kumain ng kung ano-ano. Pinuno, sa tuwing sinasabi mo na huwag kumain ng kung ano-ano, kailan ba ako nakinig? Wala ni minsan. Narinig ko naman. Ang tenga ay tenga. Ang tiyan ay tiyan. Tara na, bago dumilim, pupunta tayo sa Yosh. Napagkasunduan na hindi magsusuot ng kapa, at hindi magpapakilala para makapaglibot ng tahimik. Ang ibig kong sabihin ay maging discreet. Pero kayo, nililinis nyo ang lugar. Unang beses bumaba ng bundok ang batang pinuno. Hindi pwedeng mawala ang karangalan. Para kang isang taong iniskortan na may 8 tao sa paligid mo. Ang kulang na lang ay posas. Salamat. Palagi mo akong sinasaksak kapag gusto kong maging mahinahon. Nandito na ang batang pinuno ng Wolf Valley. Buhay pa. Huwag kang sumigaw, huwag kang sumigaw. Bumili lang ako ng pinatuyong karne. Huwag kang sumigaw, huwag kang sumigaw. Bumili lang ako ng pinatuyong karne. Dumating ang batang Panginoon. Libre lahat ngayon. Noong nakaraang buwan, sinira ng GIAOC ang aking tindahan. Silanggu ang tumulong sa akin na paalisin sila. Maaari nating pag-usapan ang pagiging mahinhin ni Baiji bukas. Nagningning ang iyong mga mata. Hindi ito ningning ng pagiging matakaw. Ito ang ningning na dapat taglayin ng isang batang Panginoon. Kakalabas lang ng kuko niya. Biglang umakyat ang ilong niya. May ibang amoy sa ilalim ng pinatuyong karne. Ang kakaibang amoy sa ilalim ng pinatuyong karne ay 10 beses na mas matindi sa pinakaabalang tindahan ng karne sa dulo ng kalye. Teka, hindi pwedeng bilhin ang tindahang ito. Ang sinabi ng batang Panginoon ay, hindi sariwa ang karne. Nakakaubos ako ng 3 basket sa isang araw. Mabilis maubos, ibig sabihin, masarap ang karne. Pwede bang kumain ng kahit ano? Hindi pwedeng kumain ng kahit ano. Kaya nga sinasabi ko. Amuyin mong mabuti. Maasim, ibig sabihin, panis. Malansa, ibig sabihin, hindi maganda ang pinanggalingan. Ang pait ay hindi matatakpan ng gamot. Sa ilalim ay may amoy ng pulbos na gamot. Ang pait ay hindi matatakpan ng gamot. Sa ilalim ay may amoy ng pulbos na gamot. Ano ang alam niya tungkol sa karne? Isa lang siyang asong demonyo. Ang asong demonyo ay may ilong. Hindi tulad mo na may bibig pero walang puso. Ano ang sinabi mo sa akin? Kapakain ko lang ng 2 tuhog sa bata. Sinasabi mong naninirang puri ka, kaya mo bang tikman ang karne? Walang problema, huwag kang magpauto sa hamon niya. Tinatanong na niya kung kaya ko ba Mahirap namang tumanggi. Pero ang mas mahirap ay, ngayon, mas nauna pang malaman ng ilong ko ang sagot kaysa sa tiyan ko. Biglang hinablot ni Xiaoyu ang mga piraso ng karne sa sangkalan. Isinubo sa bibig. Huminto ang paghina ng buong demonyo. Idura mo, alam mong may lason. Hoy, maasim at mapait. Ito ba ay karapat-dapat tawaging karne? Siya ay buhay na buhay. Ibig sabihin, ang aking karne ay walang lason. Ayos lang, manhid ang bibig ko, kaya kong bilangin ang 24 na ngipin. Hindi ito nakakalason dahil mas marami akong laman kaysa sayo. Nagliliwanag ka. Tapos na ang pagliliwanag. Patay, akyat na ba ako sa langit? Napadighay siya. Isang tilamsik ng gintong liwanag ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Ang lason na pulbos ay nabalot ng liwanag. At bumuo ng isang linyang berde sa hangin. May pulbos nga ng gamot sa lason na karne. Hindi ko naman gustong gawin yon. Idinikit nila sa leeg ng anak ko. Sila na naman, wala ba silang ibang libangan sa buhay? Nahuli ang nagbebenta ng lason na karne. Nililinis ng mga sundalo ang lugar. Nakadapa si Xiaoyu sa mesa ng tindahan ng tsa. Mayroon pa ring puting mumo sa gilid ng kanyang bibig na idinura niya kanina. Umupo sa tapat. Hindi nag-abot ng panyo. Hindi siya pinagalitan, tinitigan lang siya. Ang tahimik mo ngayon. Sa oras na ito, 3 beses mo na akong pinagalitan. Ang tapang mo kanina. Hindi, gutom lang ako. Gusto kong tikman ang karne kapag nakita ko. Ang sama ng lasa, nakakasuka. Matakaw ka na nga, pati nakalalasong karne kinakain mo. Natatakot lang ako na sumakit ang tiyan ng mga bata. Mas maikli pa ang mga binti ng mga batang yan kaysa sa akin. Paano kung makakain sila? Kaya ka pinoprotektahan ni Xiao Shanjun. Dahil matakaw ako. Dahil malambot ang puso mo. Sobrang direkta mo namang magpuri ngayong araw. Hindi ko kinakaya. Sige, babawin ko na lang. Huwag na, nasabi mo na Iwan mo na lang yan. Iipunin ko yan para kapag pinagalitan mo ako, may panlaban ako. Tapos na ang paglilinis sa pwesto ng karne. Ang boss ng Yaoshi Chamber of Commerce. Tumakbo siya na may hawak na gintong pleke. Ang batang Panginoon ay nalutas ang kaso ng lason na karne ngayon. Ang angka ng Yao ay may utang sa iyo ng kapayapaan sa isang buong kalye. Ito ang e-card, mula ngayon, ang mga pinto ng angka ng Yao ay bukas para sa iyo. Mabigat. Nakakain ba ito?
Hindi ito nakakain, ngunit makukuha mo ang pinakamataas na paggalang sa Yao City. Lahat ng stall ay libre kapag ipinakita mo ang card. Kainin mo ba yan o kakainin mo lang? Huwag kang mapahiya, 50 pulubi ang nanonood sa'yo. Huwag kang mapahiya, 50 pulubi ang nanonood sa'yo. Nagtitipid ako para sa Wolf Valley. Ang batang Panginoon ay nasa business trip, kumakain at umiinom gamit ang pera ng kumpanya. Hindi lang kumakain at umiinom. Mula ngayon, ang batang Panginoon ay maaaring magsaya sa Demon City. Nagpapasalamat ako sa desisyon kong mahalin ang mundong ito. Kahapon, akala ko masama ang mundo. Ngayon, nakita kong maraming mabubuting tao. Mura lang ang pag-ibig mo. Libre kaya mahal ko. Bukas, hindi na libre. Mahal mo pa rin ba? Siyempre, mahal ko ang libreng pagkain. Pero kahit hindi libre, mahal ko pa rin. May tao sa kalye. Dahil nakikita ng anak ko. Kumakain siya ng karne at isinilid niya ang pleke sa kanyang dibdib. Biglang lumitaw ang isang linya ng kumikinang na sinaunang selyo sa likod. Hindi ito palamuti sa baywang. Ang mga salita ay utos ng langit. Ang sinaunang selyo sa lumang utos ay tumuturo sa isang address. Ang underground auction house ng Yao City. Bumaba si Bayin upang imbestigahan ang lumang kaso. Nakayuko si Xiaoyu sa may pasukan. Inaamoy ng malalim ang siwang ng pinto. May bakas ng jiaozi sa ibaba. May inihaw na manok sa ibaba. Bagong luto, tumutulo pa ang mantika sa balat. Pwede bang magpakatino ka naman kahit minsan? Kakatapos lang nating lutasin ang kaso ng lasal na karne. Ngayon naman, paano naging hindi matino ang ginagawa ko? Ang pag-imbestiga ay trabaho ni Nosdev. Ang inihaw na manok ay trabaho lang niya. Ang pag-imbestiga ay trabaho ni Nosdev. Ang inihaw na manok ay trabaho lang niya. Iisang Nosdev. Dalawang trabaho. Walang makakapasok ng walang entrance pass. Pwede ba ito? Ang pinakamataas na pagbati ng halimaw, walang pambayad sa auction. Wala ba kayong nakasulat na libreng pagpasok sa inyong auction house? Pinakamataas na pakiusap kayong dalawa, pumasok po kayo. Ang iyong food ticket ay talagang magagamit bilang pass. Sabi ko na nga ba, ang pagkain ay makapagpapabago ng kapalaran. Pagkapasok pa lang niya, ang amoy ng inihaw na manok ay nawala dahil sa amoy ng kalawang at luha. Sa gitna ng bulwagan ay may hanay ng mga hawla. Mahigit 10 tuta ang nagsisiksikan sa hawla. Ang pinakamalaki ay hindi pa kasing taas ng kanyang binti. Ang inihaw na manok ni Bayan ay ipagpapaliban muna. Mahigit 10 tuta ang nagsisiksikan sa hawla. May mga asong demonyo at pusang demonyo. At mayroon ding maliliit na bolang balahibo na hindi matukoy ang lahi. Nang makita ang maikling kapa ng batang Panginoon, lahat ng kuko ay lumabas mula sa mga siwang. Batang Master ng Wolf Valley, iligtas mo kami. Ibinebenta kami sa hilaga. Hindi ako masyadong marunong magligtas ng tao. Pero magaling akong magbukas ng mga bagay. Nakabukas na ako ng mangkok ng pagkain, buto, at kahit mesa. Pero magaling akong magbukas ng mga bagay. Ang mga mangkok, buto, at mesa ay nabuksan na lahat. May nakadikit na anting-anting ang kandado. Ang sealing spell ng jiaozi, hindi matatablan ng talim. Hindi rin ito matutupok ng apoy. Ano ba ang kinatatakutan ng anting-anting na ito? Ngipin, hindi takot ang ordinaryong ngipin dito. Kung ganoon, subukan natin ang hindi ordinaryo. Ang mga ngipin kong ito ay nakakagat na ng buto ng Diyos. Kinagat niya ang papel na may anting-anting. Hindi nabasag ang kandado. Biglang nabuhay ang mga marka ng vermilion sa papel. Para bang sinipsip ito ng kung ano. Pagkatapos, nagliwanag ang marka mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Gumapang ang apoy sa kahabaan ng papel hanggang sa loob ng kandado. Click, bumukas ang kandado. Bumukas ang pinto, nabuksan niya ito sa pamamagitan ng pagkagat. Ano ba talaga ang gawa sa ngipin mo? Kanin, gawa sa kaninang mga Diyos at demonyo. Sino ang naglakas loob na pakawalan ang mga alaga ko? Bumaba ng hagdan ang auctioneer na nakatungkod sa bakal. Sinusundan siya ng mahigit 10 tauhang may hawak na sulo. Dahil sa liwanag ng apoy, ang anino ng hawla ay mukhang lambat. Umatras si Xiaoyu. Natapakan ng kanyang paa ang isang kadena. Tumama ang puwit ko sa isang tansong bara sa likuran. Naapakan ng paa ko ang isang kadena. Tumama ang puwit ko sa isang tansong bara sa likuran. Hindi ko sinasadyang matamaan iyon ng puwit ko. Hindi ako yon. Nabangga mo ang main switch. Lahat ng hawla. Narinig ang sunod-sunod na tunog ng pagbukas ng mga trangka sa itaas. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng lahat ng kulungan. Bukas na ang lahat. Malaya na kayo, mga walang kwenta. Hulihin niyo ang pandak na yan. Yung pinakapandak. Katangian lang ang pagiging pandak. Hindi yan lokasyon. Huwag niyo ngang gawing basihan ang binti tuwing may mangyayari. Hindi ako mabilis tumakbo. Ang 4 na binti ko ay hindi man lang kasing haba ng isa niyang binti. Young Master, bubuhatin ka na lang namin habang tumatakbo. Ay, pwede yan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan, masyadong mataas ang kaliwa. Binuhat siya ni Xiao at ibinangga sa lihim na pinto sa dulo ng pasilyo. Nagkaroon ng lamat ang pinto. May asul na ilaw na nagmumula sa loob.
Si Xiao Tian ay talagang narito. Si Xiao Tian ay talagang narito. Ang lihim na pinto sa likod niya ay nagsara. Walang sulo sa silid, tanging ang token na nakasabit sa gitna ang umiilaw. Ang asul na liwanag ay kaparehong-kapareho ng liwanag sa loob ng katawan ni Xiaoyang. Ang token ay tila nagising sa kung anuman. At nanginig ng bahagya. Diretso itong lumipad patungo kay Xiaoyang. At huminto sa harap ng kanyang bibig. Teka. Bakit kusa kang tumama sa bibig ko? Hindi ko talaga binuka ang bibig ko ngayon. Huwag mo akong kagatin, hindi ako nangangagat. Pero nakalutang lang ito rito. Bilog at patad. At kumikinang pa. Para siyang bagong lutong sesame pancake. Xiaoshan, iligtas mo ang gugiling. Nagsalita siya. Tinawag niya ako. Platinum, tinatawag ba ako nito kanina? Hindi ka nito tinatawag. Kinikilala ka nito. Kinikilala ako para saan? Kain lang ang alam ko. Ang kalahating piraso na ito ay ang dating utos ni Xiaoshan. At ang divine bond sa loob mo ay isang set. Kaya hindi ikaw ang hinahanap nito. Ako ang nasa buto. Sirain mo at kunin ang lumang utos. Sa likod ko. Huwag mong ngat-ngatin ang lumang utos na parang biskwit habang tumatakbo. Baiye, pwede na ba akong magsimulang mag-shoot ngayon? Tumatakbo ng may takot mula sa Demon City pabalik sa Wolf Valley. Xiao Yu, ang unang bagay na dapat gawin ay hindi magulat. Ay ilagay ang lumang utos sa altar. At titigan ito. Ang lumang utos ng Xiaoshan. Ang kalahati na kinuha 300 taon na ang nakakaraan. Makakakuha ba ako ng 300 taon ng pagkain mula rito? Hindi ako humihingi ng marami. Ay cash out lang ito batay sa pamantayan ng pagkain sa Wolf Valley. Young Master, ito ay isang sagradong bagay. Hindi kupon. Elder, seryoso ako magsalita kapag gutom ako. Nagbibiro kapag busog. Ngayon, gutom na gutom ako. Ang mga titulo ng lupa at mga libro ng account ng auction house ay nakasulat lahat. Dark Division Black Order Governor. Black Order Governor. Ang pangalang ito ay napili. Ang itim at ang utos ay pinagsama. Malinaw na sinasabing hindi ako mabuting tao. Ang itim at ang utos ay pinagsama. Malinaw na sinasabing hindi ako mabuting tao. Pumunta siya sa Wolf Valley para sa kalahating lumang utos na ito. Kaya makakatago ba ako? Hindi ako duwag. Ito ay taktika. Pero hindi ka pwedeng umalis sa Wolf Valley. Naiintindihan mo, ang pagtatago sa bahay ay tinatawag na tactical transfer. Ang pagtakas ay tinatawag na paglaya sa bahay. Magkaiba ang kalikasan. Hindi sapat ang food stamps. Ipa-reimburse mo kay Beijing. Nagpadala ang langit ng sugo. Si Beiyuxi ay walang ekspresyon. Inilatag sa Ancestral Hall ang Yanling Formation na hindi nakita sa loob ng 300 taon. Tumayo si Xiaoyu sa gitna ng formation. Itinapat niya ang kanyang ilong. At umamoy ng 3 beses sa direksyon ng sugo. Pagkatapos ay inutusan niya ang may hawak ng kautusan na humakbang pasulong. Ba yan, may amoy insenso sa katawan mo. Na may halong amoy ng lumang papel. Hindi ito katulad ng malamig na bango sa wanted poster. Mas matanda ito. Huwag kang duwag. Hindi ako duwag. Ang ilong ko ay gumagana. Ilagay ang kamay sa utos. Ilagay ang kamay sa utos. Sige, makikipagtulungan ako. Pero ang pagsubok sa buhay ay pagsubok sa utos. Huwag subukan ang haba ng binti. Hindi angkop ang okasyong ito para pag-usapan ang taas. AQ. Tumugon ang banal na utos sa selyo ng pagkilala sa may-ari. Hindi ikaw ang sumusuri sa utos. Ang utos ang sumusuri sa iyo. Kaya ang pagbahin ko ay hindi pagkakamali. Hinihintay niya ako ng 300 taon. At nagising siya dahil sa isang pagbahin. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong paraan ng pagkilala sa mo. Ang pagdighay ko ay nagpagalaw sa buto. Ang pagbahin ko ay nagpaaktibo sa lumang utos. Sa susunod na kakain tayo, baka makakita na ako ng ibang bagay. Salamat muna sa sugo. Dapat tapos na ang pagpapatunay. Pero muling bumahing si Xiaoyu. Muling umilaw ang lumang utos. Isa pa. Ang Jade Talisman ni Envoy Yuliang ay ibinaba na ng 5 beses. At itinaas ng 3 beses. Pakiusap, subukan mo ulit ang isang orakulo. Walang orakulo. Malapit nang tumulo ang sipon ko. Pwede bang magpunas muna ng ilong? Malapit nang tumulo ang sipon ko. Pwede bang magsinga muna? Pigilan mo muna ang pagbahing. Gagawin niyang banal na kasulatan ang mga bahing mo. Hindi ko mapigilan. May kung ano sa hangin. Sa bawat singhot ko, bumabahing ako. Isulat mo agad. Pangatlong bahing. Ang liwanag ay doble ng dati. Ang lumang utos ay 3 beses nang tumugon sa may hawak. Kinilala na ng langit. Ang batang Panginoon ay itinalaga ng tadhana. Mula pa noong unang araw, ako. May allergy lang ako sa pollen.
Kung ang maliliit na puting bulaklak na namumulaklak sa tagsibol, ang ilong ko ay puno ng amoy na yon. Tingnan mo ang manggas niya. May pollen sa mga manggas. Bumabahin siya tuwing lumalapit siya. Kaya ang orakulo ay isinulat ng pollen. May gustong ipaalam sa langit na ikaw ang tunay na pinuno. At may gustong ipahiya ka. May gustong ipaalam sa langit na ikaw ang tunay na pinuno. At may gustong ipahiya ka. Hindi nyo pwedeng gawin ang gusto nyo rito. Ang pollen ay nalalaglag mula sa manggas ng sugo. Ang pollen ay ikinalat lang. Pero ikaw, may iba pang amoy na nakatago sa ilalim ng iyong manggas. Mas luma kaysa sa pollen. Mas maitim kaysa sa malamig na insenso. Walang hiya, naamoy niya ang asim ng pawis sa peking token. Naamoy niya ang pulbos na gamot sa nilason na karne. Kailan ba siya nagkamali sa pang-amoy? Hindi siya nagkamali sa pang-amoy ng pagkain. At halos hindi rin sa masamang tao. Nilinlang ng pollen mo ang ilong ko. Pero hindi ang kutob ko. Ang amoy mo. At ang peking token ng Jiaozi ay pareho. Pero may mas matanda pa rito. Ako ang sugo ng langit. Hindi dapat amoy itim na utos ang isang sugo ng langit. Pinapaberipika lang sa akin ng gobernador ng itim na utos ang pagkakakilanlan niya. Kailangan bang magsaboy ng pollen para magberipika? Kailangan bang pagbahing-bahingin ako? Kailangan bang umilaw ng 3 beses ang lumang utos? Ang dami mong dala sa loob ng manggas mo. May beef jerky ka pa ba riyan? Kailangan mong paandarin ang lumang utos ng 3 beses. Marami kang itinatago sa manggas mo. Mayroon ka pa bang pinatuyong karne? Dahil ang pagbahing ay nagpapagana ng utos. Ang lumang utos ay sasagot lang kapag bumahin siya. Ito ang sinabi ng gobernador. Kaya sinundan niyo na siya simula pa sa Demon City. Nakita niyo siyang kinagat ang selyo. Nang makita nilang kinilala siya ng lumang utos. Hindi ang lumang utos ang target ng itim na utos, kundi ang taong kayang magpalit ng utos. Kaya hindi ang mga buto ko ang hinahabol nila. Kundi ako. Inilabas ng sugo ang isang gintong tableta mula sa kanyang manggas. Pang-eksamin ng katawan. Sabi niya, ito ang huling hakbang sa pagpapatunay ng utos sa langit. Inumin mo itong tableta. Matamis. Ang utos niyan ay may kasama pang candy. Mas matamis pa ito kaysa sa matamis na prutas ng pamilya Yao. Maganda ang pagkain nyo sa langit. Ang pagsusuri ay maglalabas ng orihinal na anyo. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Umiti ka lang bago mo lunukin. Ngayon mo lang sinabi pagkatapos mong lunukin. Bakit hindi mo sinabi bago mo lunukin, ngiti ka lang? Ngayon mo lang sinabi pagkatapos mong lunukin. Hindi pa tapos magsalita. May tunog na boom. Sumabog siya at naging isang buwig ng balahibo. Ang kapa ay lumubog. Ang bota ay nakahiga sa sahig. Isang naglalakihang balahibo ng corgi ang lumabas mula sa tumpok ng mga damit. Young Master, lalo ka na namang tumaba. Mas mabalahibo ang buntot mo kaysa noong huli. Hindi ko kontrolado ang buntot ko. Kusa itong gumagalaw. Hinahamon niya ako. Lumabas na ang tunay na anyo. Anyong aso, kilos aso. Hindi na dapat kilalanin ang lumang utos. Oh. Ano ang sinabi niya? Ang lumang utos ay balido pa rin. Narinig mo, mas makatwiran ang lumang utos kaysa sayo. Hindi ito pampatunay ng pagkakakilanlan. Ito ay isang lock pill. Sinabi ng gobernador. Pagkatapos kumain, hindi na makontrol ang orihinal na anyo. Ano ang sinabi mo? Ang mukha ng tagapamahala ay naging maputla mula sa pagiging asul. Ang lock form pill ay nawala ng bisa. Hindi lang hindi sinipsip ang lumang utos, kundi mas lalo pa itong lumiwanag. Nagbingit-ngit siya, at kumuha muli ng isang rolyo ng gintong foil mula sa kanyang manggas. Hindi lang hindi sinipsip, kundi mas lalo pang lumiwanag. Nagbingit-ngit siya, at kumuha pa ng isang rolyo ng gintong foil mula sa kanyang manggas. Ang katawan ng demonyong aso ay lumalabag sa utos ng langit. Ayon sa batas, ibalik siya sa kaharian ng langit para sa paglilitis. Hindi ko nakuha. Siya mismo ang lumapit at dumikit sa akin. Tanungin mo siya kung siya ba ang unang nagsalita. Sabi niya, pinoprotektahan kita, hindi kita kinikilala. Hindi kita kinamumuhian, pinoprotektahan kita. Mas matamis ang dila niya kaysa sayo. Gaano katagal mo sinabi na pinoprotektahan mo ako bago mo nasabi yon? Pinoprotektahan din kita ngayon. Iyan ang matigas na bersyon ng pagprotekta. Huwag kang mapahiya, protektahan mo. Huwag kang tatakbo kung saan-saan, protektahan mo. Kahit natatakot kang tumakbo, protektahan mo pa rin. Naiintindihan ko. Sugo, bumalik ka at sabihin mo kay Hailing. Sabihin ang ano? Nasa lambak ng lobo ang tao. At nandoon din ang lalagyan ko ng pagkain. Tinapakan ko ang kanyang dokumento.
Ay, siya mismo ang lumipad sa ilalim ng aking mga paa. Ang sugo ay tumakbo. Hindi na kailangan ang gintong foil. Ibaliktad mo ang lumang utos, Xiao Tianjun. Mayroong isang maliit na butas sa likod ng utos, kasing laki ng kuko. Hindi ito nahulog. Hindi ito nabangga. Ito ay isang bahaging pinutol mula sa buong pleke. Nasa kamay ito ng itim na pleke. Ang kalahating ito ay sa pilitang pinaghiwalay. Ano ang mangyayari kapag nabuo ito? Parang pagdurugtong ng buto para mabuo ang kabuuan nito. Sa araw na mabuo ang pleke, lalabas ang katotohanan sa pagnanakaw sa Shenggu noon. Hindi lang isang buto ang nawala sa langit, 300 taon na ang nakalilipas. At 13 bantay ang nawala. Ang mga alagad ni Kamiya ay itinuring na mga espiya. Ang iba ay ikinulong, ang iba ay pinalayas. Kaya ang gusto ni Heiling ay hindi ang buto, kundi ang harangan ng daan patungo sa katotohanan. Ang katotohanan ay hindi magiging banayad. Ang katotohanan ay hindi magiging banayad. Tinanong ko siya kung pwede siyang maging mas banayad. Sabi mo, malamang hindi. Noong ninakawan ang God Valley, tinanggap ng Wolf Valley ang unang batch ng mga pinatalsik na demonyo. Hindi tinatanong ang pinagmulan, kundi kung nakasakit ba sila ng iba. Kaya nang tanggapin si King Er at A. At nang tanggapin ako, ganoon din. Ang panuntunan ay ang team leader. Matagal nyo na akong pinoprotektahan. Ngayong may kulang, gusto ko namang tumulong kahit paano. Hindi yung tulong sa pagkain. Yung tulong na seryoso. Hindi naman talaga pagkain lang ang kaya mo. Sabi ni Xiaoyu, gusto raw niyang tumulong ng seryoso. Tumahimik ang buong tindahan sa loob ng 3 segundo. Tapos, si Baijin ang unang nagsalita. Ikaw ang mag-imbestiga sa Black Order. Naaalala mo pa ba ang kargamento ng pinatuyong karne sa Demon Market? Sinundan mo lang ang amoy. Ilang dekada na ang nakalipas iyon. Umunlad na ako ngayon. Hindi ako malilinlang ng isang kargamento. Kailangan ng 2. Ang batang pinuno na si Heiling ay hindi isang ordinaryong tao. Kaya niyang kontrolin ang mga sugo ng langit. Kaya niyang maglagay ng mga espiya sa pamilihan ng mga demonyo. Natatakot ako na kapag pumunta ka roon, hindi ka na makakabalik. Elder, alam kong delikado. Pero pinrotektahan ako ng pinuno. Mula sa unang araw hanggang ngayon. Sa bawat laban, bawat panlalait, bawat gabi na muntik ng madakip. Poprotektahan ba ng batang master ang pinuno? Hindi ko siya kayang protektahan. Masyadong matangkad ang pinuno, at mahaba ang mga binti niya. Pero kaya kong kagatin ang masasamang tao. Kagatin ang laylayan ng pantalon, ang manggas. Kagatin ang lahat ng pwedeng kagatin. Xiaoyu, wala kang utang na loob kay Langyu. Alam kong hindi utang ang tawag doon sa pamilya. Hindi dahil may utang kaya gusto kong tumulong. Dahil nandito kayo. Kaya gusto ko ring nandito. Maganda ang sinabi mo. Huwag mo akong purihin, baka lumaki ang ulo ko. Kapag lumaki ang ulo ko, lalong ikli ang mga binti ko. Hindi ko maabot. Kung gayon, hanapin mo ang Black Order. Simula sa Yao Clan E-card. Ang lumang teksto ng order doon ay hindi lamang tungkol sa order. Nakatanggap ako ng isang seryosong misyon. Ang una ay bumalik at hanapin ang boss na nagbigay sa akin ng libreng pagkain. Baiye, umalis ka. Sa pagkakataong ito, huwag kang madala ng pinatuyong karne. Depende kung sino ang nagbigay ng jerky. Kung ikaw ang nagbigay, hindi ko kakainin. Ang pangit ng lasa. Isang sandali lang, nasa tindahan pa si Xiaoyu, tapos umalis. Pagkatapos, nakatayo siya sa bunganga ng lambak. Nang umihip ang hangin, hinawakan niya ang manggas ni Baijin at hindi na binitawan. Pagkatapos, nakatayo siya sa bunganga ng lambak. Nang umihip ang hangin, hindi niya binitawan ang manggas ni Baijin. Takot na takot ka pero pupunta ka pa rin. Hindi ako takot, nagwa-warm up lang ako. Maikli ang mga binti kaya mas matagal mag-warm up. Kinukurot mo ang laman ko. Kailangan ng tapang ng suporta. Kung walang suporta, hindi makakatayo ang tapang. Pwede kang magtago sa likod ko. Kasing galing noong huli sa auction house. Magtatago muna ako, Kuya Guanzai. Halimbawa, nakatalikod na ang masamang tao. Nalaglag na ang karne sa lupa. Saka ako susugod sa kritikal na sandali. Hindi kasama ang beef jerky. Kulang ang tiwala mo sa akin. Kahit amoy ng may laso na karne, kaya ko nang tiisin ngayon. Hindi kayang dalhin ng isang karwahe ang 2. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Young Master, para sa'yo ito. Hindi ito pinatuyong karne para sa daan. Ito ay pinatuyong candy ng prutas na ginawa ko. Kapag bumalik ako, hahatiin ko sa iyo ang kalahati. Paalam, Heiling. Hindi, paalam. Hindi si Heiling. Sa malayo sa Tagaytay. Bumababa ang maitim na ulap. May isang pares ng mata sa ulap, na matagal nang nakatingin sa kanila. Sa bundok ng maitim na ulap, ang bumababa ay hindi ulap, kundi ang bandila ng mga sundalo ng demonyo. Nasa harapan si Heiling Zhu. Hawak niya ang kalahating nakabaong labi. Mayroon pa itong mga hibla mula sa pagkakabali. Xiao Tianjun, 300 taon na tayong hindi nagkita. Nag-alaga ka ng asong nagnanakaw ng buto sa lambak. Pwede bang palitan mo ang tawag mo? Hindi aso kundi kwan. Mas maganda pakinggan ang kwan. Ang buto sa loob mo ay pag-aari ng manok.
Ang demonyong manok na si Shengu ay hindi magnanakaw. 300 taon na ang nakalipas, ganyan pa rin ang ekspresyon mo. Sino ang manok na nagsabi? Magagalit ba siya? Huwag kang mag-imbita ng galit. Ang utos ng kalapati ay nasa akin. Ipakikita ko sa iyo kung sino ang kinikilala niya, ikaw o ako. Nagliwanag ito sa direksyon ko, sa akin. Namatay ang ilaw sa kanila. Nagliwanag ito sa akin. Sa akin. Namatay ang ilaw sa kanila. Tama nga, ikaw ang susi. Hindi na kailangang manghuli. Nakalock na, hindi binigyan ng pagkakataong huminga ng hailing. Pagkumpirma niya na si Xiaoyu ang susi. Naitulak na ang mga tauhan mula sa Shanji hanggang sa bukana ng lambak. Hindi ito para harangan ang hangin. Nakita rin ito ni Lu Xiaoxian at ng lahat. 2 utos ang ipinataw sa kanya kanina. Ibigay ang tao at aalis kami kung hindi. Simula ngayon, walang makakalabas sa lambak ng lobo. Laban na, pinuno. Huwag kayong lumaban ng dahil lang sa akin. Ikaw ang baliw, hindi ako. Natatakot ako mula pa sa unang episode. Takot na mahuli, takot na paalisin. Takot na buto ko'y balatan. Takot na makasama sa iba. 70 episodes na akong takot. Bumalik ka, natatakot ako. Pero mas takot akong makita ang Wolf Valley. Dahil sinara ko ang lambak. Mas natatakot akong makita ang candy ni King Er, na napapalibutan bago pa man maipamahagi. Mas natatakot akong madamay ang pamilya. Narinig niya na umamin siya. Ang demonyong aso ay umamin na siya ay isang Daoist, narinig niya. Umamin siya. Ang demonyong aso ay umamin na siya ay isang Daoist. Sasama ako sa'yo. Pero hindi ako amin ng kasalanan. Ang mga nagtatali ng mga buto. Walang sinumang makapangyarihan. Hindi hinintay ni Heiling ang sagot ni Xiao Tianjun. Itinaas niya ang kanyang kamay at 3 kadena ang lumabas mula sa ilalim ng kanyang manggas. Hindi ito ordinaryong bakal. Ito ay mga kadena na nakatali sa mga lumang anting-anting. Lumampas ang kadena kay Xiao Tianjun. Lumampas kay Beijing. Diretsong sumugod sa grupo ng mga engkantong nakapulupot sa gilid ng bukana ng lambak. Ah, young master. Papunta rito ang kadena. Lene. Baiye, protektahan mo si King Er. Ikaw. Kakagatin ko ang kadena. Matigas lang ang ngipin mo, hindi ang kapalaran mo. Alam ko namang maikli ang mga binti ko. Hindi ka nang aswerte, matakaw ka pa. Pero sawa na akong magtago. Mula unang episode hanggang ngayon, nagtatago lang ako. Ayoko na magtago. Gusto ko ring makatulong kahit maikli ang binti ko. Kahit maikli ang mga binti, gusto pa ring tumulong. Maikli ang binti kaya malapit sa lupa. Kitang-kita ang dumi mo. Sumugod siya sa kadenang pinakamalapit kay King Er. At kinagat ito. Hindi lang basta ngipin ang bumaon sa bakal. Gaya ng paggatnat niya sa hawla sa auction house noon. Sumabog ang liwanag ng sinaunang buto mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Sununog ang kahabaan ng kadena. Tumitili ang agimat sa bakal. Batang Panginoon. Kayang sirain ng lumang buto ang kadenang pangkulam. Nakagat pa rin ni Xiaoyu ang kadena. Hindi nawala ang liwanag ng lumang buto sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Biglang kumirot ang kanyang ilong. Hindi ito ang katinadulot ng pollen. Ay isang mas malalim na bagay na nagmumula sa direksyon ng Black Order Station. Ang bigat mo. Hindi mabigat ang amoy. Maraming patong ang dala mo. Ang lumang aso ay umaamoy ng buto. Hindi makaamoy ng iba. Malamig na halimuyak, kalawang na papel. Katulad ng nasa token ni Jigao Sijia. Pero may maasim, malansa, at amoy abo pa sa ilalim. At marami pang tunog. Pero may maasim, malansa, at amoy abo pa sa ilalim. At marami pang tunog. Amoy kasalanan. Iyon ang kakayahan ni Xiaoxian na iligtas ang mga buto. Naamoy ko ang maraming iyak. Manahimik ka. Marami kang nahuling inosenteng demonyo, hindi lang 13. Ang 13 ang unang batch. Ang bawat bingaw sa kamay mo ay may bahid ng dugo. Hindi dugo ng labanan, kundi dugo na dumikit habang nakatali. Ang demonyo ay demonyo. Sino ang nagtakdang bawal hulihin ang mga engkanto? Hindi lahat ng mahihina ay dapat hulihin. Zuyin, lumitaw ka. Sa ilalim ng manggas ni Healing, kusa ring nagliwanag ang isang lumang marka. Ito ay kaparehong sulat kamay ng karakter na due sa 300 taong warrant of arrest. Tumingin si Healing sa kanyang manggas kung saan nagliwanag ang Zuyin. Nang tumingin siya, wala na ang pagiging kalmado sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kamay at ibinaba ang kanyang mga daliri. Ang pormasyon na nagpapahina sa mga demonyo ay bumangon mula sa bitak ng lambak. Itinaas niya ang kanyang kamay at ibinaba ang kanyang mga daliri. Ang pormasyon na nagpapahina sa mga demonyo ay bumangon mula sa bitak ng lambak. Tulad ng isang hindi nakikitang lambat na nakadagan sa tuktok ng bungo.
Nahulog ang mahabang espada ng mga sundalong lobo sa lupa. Nabaon si King Er sa lupa dahil sa bigat. Napaluhod si Baiyan sa isang tuhod. Kayang sirain ng lumang buto ang tanikala pero hindi ang sumpa. Hindi siya marunong ng sumpa. Kahit magliwanag ang lumang utos. Hindi ito tatagal ng kalahating insenso. Hindi nga ako marunong ng sumpa. Hindi ko nga alam kung anong mga karakter yon. Basahin mo ayon sa lumang utos. May mga nakasulat sa utos. Masyadong maraming letra. Bawat guhit at bawat kudlit. Kahit ang salitang Young Master, kailan ko lang natutunang basahin yan. Gamitin mo ang sarili mong paraan. Nakakahiya ang paraan ko. Mula episode 2 hanggang ngayon, nakakahiya na ako. Sinamahan ka ni Wolf Valley. Sinamahan ka mula pa noong 2nd episode. Nandito na ako. Ang pormasyon ng pagpigil ng demonyo ay nagkaroon ng lamat sa gitna. Ang lamat ay umabot sa paanan ni Hailing kasama ang mga pattern ng pormasyon. Hindi sumpa. Ito ay tunog. Tingnan mo, may silbi ako. Unang episode, sinigawan ako ni Jiao Chai. Pangalawang episode, pinagtawanan ako ng buong angkan. Ngayon, tumahol na si Wang. Yenen, mas marami pang tahol sa hinaharap. Ang lasing na selyo ay umakyat mula sa manggas ng itim na balabal hanggang sa leg. At hindi na ito huminto. Ang liwanag ng lumang balabal ay bumalot kay Xiaoyu. Ang alinggaw ng tahol kanina ay bumangga sa lasing na selyo. Parang apoy na tumalsik sa langis. Sa likod ng itim na utos, ang mga eksena mula 300 taon na ang nakalipas ay lumitaw ng paunti-unti. Ang pinto ng Kamiyako ay binuksan. Hindi ito sa pilitang binuksan. Binuksan ito gamit ang utos. 13 susi ang nakatali sa isang kadena. May papel na anting-anting sa bibig. Ang piraso ay napunit mula sa lumang utos. Pinunit mo ang pantalon ni Kamiya. 300 taon na ang nakalipas, ninakaw si Kamiya. Iyon ay ang iyong imahinasyon na ang lumang utos ay nasa kanya. Siya ang nagmanipula ng lumang utos at gumawa nito. Kung ganoon ako kahusay. Sa unang episode pa lang, nagkaroon na ako ng 4 na mahabang binti. Kailangan ko pa bang pagtawanan mo dahil sa maikling binti? Tumawa hanggang ngayon. Ang ebidensya ay hindi sa imahinasyon. Sa mga sulok ng lumang utos. Bawat hibla ay tumutugma sa galit ng iyong mga daliri nang sinira mo ito. Bawat hibla ay tumutugma sa galit ng iyong mga daliri nang sinira mo ito. 300 taon, ang demonyo ay pinagbintangan. Ninakaw ang Kamiya. Kinupop ng langgu ang mga pinalayas. Tinapakan mo ang kanilang dangal at sinabing ang langit ay resulta lang ang tinitingnan. Ano naman ngayon? Ang mga demonyong ito, ang butong ito. Ang utos na ito 300 taon na ang nakalilipas ay kaya ko itong baliin. Ganoon pa rin hanggang ngayon. Kung gayon, ang resulta ngayong araw ay talo ka. Sinira ko ang selyo ng kasalanan. Binuksan ko ang mga talaan 300 taon na ang nakalipas. Ang lumang utos ay nakatala para sa iyo. Kunin ang itim na utos. Sino ang mga ngahas? Ako, ngunit may itatanong muna ako. Ano ang itatanong mo nang sinira mo ang lumang utos noon? Naisip mo ba na balang araw ay hahabulin ka ng isang aso? Ang mga piraso ng demon suppressing array ay hindi pa tapos mahulog. Ang dibdib ni Hailing ang pinakamatigas. Nagniningin pa rin ang Jade Talisman na kinuha lang ng sugo. Nakakapit pa rin ito sa ere. Naghihintay ang lahat sa tanong ni Xiaoyu. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Ang kanyang ekspresyon ay ang pinakaseryoso mula nang maging level 70. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Ngayon lang naging ganito kaseryoso ang mukha ko simula level 70. Hindi ko ninakaw si Kamiya. Kusa siyang lumipad papunta sa bibig ko. So, hindi ko na kailangang magbayad, di ba? Matagal mong pinaghandaan ang ganitong klaseng atmosphere kanina. Yan lang ba ang itatanong mo? Meron pa isa. Hindi ko na rin kailangang bayaran ang pagkain, di ba? Kung ang mga libreng bayad na yon ay kusa ng may-ari. Hahaha, hangal. Mas mabuti ng hangal kaysa masama na gaya mo. Ang kahangalan ng masama ay tunay na kahangalan. Ang kahangalan ng mabuti ay pagtitipid. Habang abala ang buong angkan sa pag-iisip tungkol sa bayad sa pagkain, kinuha ni Hailing ang pagkakataon. Kumislap ang sulok ng kanyang mangga sa huling pagkakataon. Bumukas ang lihim na daanan mula sa ilalim ng sirang aray. Tumagilid siya at nahulog sa loob. Xiaoyu. Sumunod ka ng mabuti sa akin. Maikli ang mga binti ko, kaya para makasunod ako, kailangan mong bagalan. Pagliko niya sana sa direksyong tinahak ng hukbong Xiaoshan. Biglang umangat ang ilong niya. Amoy ng karning tuyo ang humalimuyak mula sa kabilang sangandaan. Bagong luto ito at mukhang pinahiran pa ng pulot. Teka, may daan din dito. Hindi niya naabutan si Hailing. Pero ang naabutan niya ay ang dulo ng sangang daan kung saan nakatago ang lihim na silid ni Hailing sa loob ng 300 taon. Ang dulo ng sangang daan ay isang pintong bato. Nang buksan ni Xiaoyu ang pinto, may ninunguya pa siyang tuyong karne na hindi niya alam kung saan galing. Pumasok si Beijing. Hindi pa nalilinis ang Soul Liren fragments sa kutsilyo.
Mali ang hinabol mo. Ang lihim na daanan ng Black Order ay nasa kabilang panig. Lumiko ka sa direksyon ng pinatuyong karne. Hindi ako nagkamali sa paghabol. Nandito ang pinatuyong karne. Ito ang tinatawag kong sabay na pagpapatuloy ng merienda at misyon. Hindi ito imbakan ng merienda. Ito ang imbakan ng mga buto ng Diyos. Lahat ng ito ay mga buto ng Diyos. Katulad ng hinatngat mo, hindi lang ang mga buto ang nagliliwanag. Maging ang talaan. Lahat ng mahihinang demonyong hinuli ng itim na utos sa loob ng 300 taon. Pangalan, lahi at kung saan sila dinala. Ang lahat ng pangalang ito ay mga biktima ng maling paratang. Gaya ng 13 na Demon Master na yon. Hindi nagnakaw pero hinuli. Ang Black Scale sa paghuli ng mga demonyo. Demonyong nagtitinda sa bangketa. Lalo na yung mga walang kapit, yun ang hinuhuli. Kapag nakahuli ng 100, tataas ang ranggo. Hindi siya nanghuli ng demonyo, nang aapi lang siya ng mga taong walang laban. Kapag nahuli ang inkantong may pamilya, may maghahanap sa kanila. Kapag walang pamilya, walang maghahanap kahit mahuli. Ang espiritu ng asong si Xiaoyu, pinalaki ni Jugu, hindi magnanakaw, kapantay ng mga biktima. Ako rin ay pinalaki ni Shengu. Kaya pala hindi aksidente ang pagkakasama ng butong iyon sa loob ko. Dapat talaga ay nasa akin ito. Kapag nalaman mo ito, hindi ka na makakalabas ng buhay. Sasabog ang anumang nasa loob ng imbakan ng banal na buto kapag nasikatan ng liwanag. Hayaan mo silang sumabog. Pagkatapos ng pagsabog, makikita na rin ng lahat ang mga pangalang ito. Sa pagkakataong ito, ikaw naman ang magtago sa likod. Nakabitin sa ere ang anting-anting ng itim na utos. Nagsisimula ng umusok ang mga gilid ng papel na may anting-anting. Hinarangan nito ang labasan. Ang mga kalansay na nakapako sa dingding ay nagkikislap sa pagitan ng asul na liwanag at madilim na pulang ilaw ng papel. Paiba-iba ang liwanag nito. Pumasok si Xiao Shanjun habang tinatapakan ang mga nagkalat na bato. Puno ng mga piraso ng aray pattern ang kanyang kapa. Xiao Shanjun, huli ka na. Alam na niya ang katotohanan. Ang espiritu ng aso na pinalaki ng lumang buto. Kapag sumabog ang mga bagay sa Bone Vault, siya ay isa lamang piraso. Ibig sabihin, wala na siyang magulang. Kung gayon, hindi ko na kailangang bayaran ang aking mga magulang. Dati, natatakot ako na balang araw ay may lumabas na asong demonyo. At sisingilin ako ng aking mga magulang. Malapit ka ng sumabog. Nandito ka pa rin at nagbibilang. Hindi ko maintindihan. 300 taon na, pinoprotektahan mo pa rin ang demonyo. Naiintindihan ko, sila ang mga tagapagbantay. Bakit mo iniligtas ang reinkarnasyon ng asong espiritu? Ang Howling Celestial Drum ay sa inyong lahi pa rin. Pinoprotektahan ko siya dahil ginamit niya ito. Hindi. Kung gayon, bakit? Dahil wala siyang masamang hangarin. Mula nang pumasok siya sa lambak hanggang ngayon, wala pa siyang napipinsalang kahit sino. Dahil gusto niyang mabuhay. Natatakot siyang mahuli matapon sa lambak. At makapahamak ng iba. Gusto lang talaga niyang mabuhay. Dahil itinuring din ng team leader na tahanan ang Wolf Valley. Hindi ito imbakan. Hindi ito lumang utos. Hindi ito kahit anong piraso ng buto. Tahanan ito, kaya poprotektahan ko ang tahanan ko ngayon. Maikli man ang binti ko para lumayo. Babantayan ko ang lihim na silid na ito. Buksan ang pinto ng tahanan. Ang mga sinaunang karakter sa lumang utos ay isa-isang lumabas. Ang utos ay nakadikit sa pader ng mga lumang buto. Ang asul na ilaw ng bawat buto ay kumawala mula sa liwanag ng kulay rosas na papel ng anting-anting. At naging isa. Isang kumikinang na pader ang bumuka sa likod ni Xiaoyu. Ang asul na ilaw ng Diamond Town ay nakakabit pa rin sa pader ng mga lumang buto. Ngumiti ang itim na utos. Hindi tumatawa. Ngumiti lang siya ng bahagya. Ikinubli niya ang talisman sa kanyang manggas. Hindi para kontrolin ang pagsabog, kundi para magpakamatay. Sumabog ang dingding ng Divine Vault mula sa loob. Tumama ang shockwave sa Wolfbone Mountain Protection Array. Nagsimulang pumutok ang mga pattern ng array mula sa tuktok ng bundok. Ang binomba ni Baijian ay hindi buto, kundi ang pagbabalik ng bundok. Ang sentro ng pormasyon ay nasa bunganga ng lambak. Bakit ka tumatakbo sa lihim na silid? Ang sentro ng pormasyon ay nasa bunganga ng lambak. Bakit ka tumatakbo sa lihim na silid? Naaalala ko ang ikalawang tuntunin ng angkan. Kapag pumasok sa lambak, huwag magtanong tungkol sa pinagmulan. Lahat tayo ay pamilya. Young Master, natutunan mo sa klase na ang pamilya ay dapat magkasamang mabuhay. Hindi lang isa, kundi isang buong angkan. Xiaoyu, huwag kang magpanggap na matapang. Maraming beses mo na akong pinrotektahan, Chief. Sa unang episode, hinabol ako ng demonyong manok. Hinarangan mo ang pasukan. Sa episode 5, gusto niya akong isama. Sinabi mong umusad pa at hayaan siyang gumapang pabalik. Sa episode 7, kinain ko ang inihaw na manok. Sinabi mong ibalik ang mangkok sa kanya. Sa episode 48, gusto nilang hiwain ang buto. Sinabi mong hindi ikaw ang nagnakaw. Sa episode 71, gusto kong sumama sa kanya. Sabi mo, walang sinuman sa Wolf Valley ang kayang magpilit na magdala sa akin. Pinrotektahan mo ako sa loob ng 79 na yugto. Sa tingin mo ba, kaya mo yan dahil isa ka lang pandak na corgi? Na pinalaki lang ng isang pirasong buto. Dahil may tahanan ako.
Sinunggaban niya ang naputol na bahagi ng lumang token na gumulong sa tabi ng sentro ng aray. Iyon ang itim na token na nahulog mula sa kanyang manggas. Noong sumabog ang mist kanina, mainit pa rin nang sumugod siya sa gitna. Ang utos ay nasa dibdib niya. Ang bingaw ay nasa bibig niya. Nagbanggaan ng dalawang ilaw, hindi na asul. Ito ay mainit na ginto. Nagbanggaan ng dalawang ilaw, hindi na asul. Ito ay mainit na gintong ilaw. Mula sa kanyang bibig, dibdib, at sa ilalim ng apat na maikling binti. Sabay-sabay na dumagsa. Sinundan ang mga bitak ng proteksyong harang at pinuno ang mga ito. Batang Panginoon, Batang Panginoon. Ayos lang ba ang mga ngipin mo? Ayos lang, mas matigas ng kaunti kaysa sa buto ng paa. At mas malambot ng kaunti kaysa sa hapag-alay. Pinuno ng mainit na gintong liwanag ang huling bitak ng proteksyong harang. Pagkatapos ay dahan-dahang naglaho. Ang lumang utos ay bumalik sa bisig ng bata. Ang piraso ay nahulog sa lupa. Tumalon. Ang asul na ilaw sa lumang utos at ang mahabang ilaw ng piraso ay namatay. Hindi ito sira. Nagpapahinga lang, yumuko ang bata at tumingin sa sarili. Mayroon pa ring apat na maikling binti. Corgi pa rin. Hindi na umiilaw ang dibdib ko. Patay, namatay na ang ilaw. Mas lalo na akong hindi mukhang Batang Panginoon ngayon. Wala man lang akong aura. Hindi ka naman talaga mukhang ganon. Huwag mo na akong asarin sa ganitong oras. Seryoso ako. Pwede pa ba akong maging Batang Panginoon kung wala na akong ilaw? Pinuno ng kanan. Hindi ako lobo. Hindi ako lobo simula pa lang. Ngayon, wala na rin ang liwanag ni Kamiya. Nandoon ang buto, pero hindi na ito umiilaw. Ngayon, wala na rin ang liwanag ni Kamiya. Nandoon ang buto, pero hindi na ito umiilaw. Alam ko na simula pa lang nang una kang umindayog ng buntot. Makakauwi pa ba ako? Walang jugo. Walang siyengguang. Walang lobong may puso ng aso. Isang pandak na corgi lang. Ang lambo ay hindi lang sa dugo nakabase. Hindi lang din sa jugo. Basta may pagmamahal at katapatan, pamilya tayo. Young Master, hindi ko inimbento ang sinabi ko. Ikaw ang nagturo nito. Sinabi mo iyon noong binigyan mo ako ng binti ng manok. Ngayon, dagdagan pa natin ng isa. Una, huwag apihin ang mahihina at maliliit. Pangalawa, pagpasok sa lambak, huwag nang itanong ang pinagmulan. Lahat tayo ay pamilya. Kapag nakapasok ka na sa tahanang ito, pamilya ka na namin. Ako na ang mauunang umungol. CJ. Umungol ka. Oh. Oh. Ang aking nasasakupan ay naging regular. Ang ungol ay nahalo sa ungol ng buong tribo. Hindi ito wala sa tono kundi harmonya.